Aninong nagbabantay sa ilalim ng lupa. Dinggin mo kami. Dugo ang susi, laman ng handog, at hininga ang kapalit sa lahat ng hiling namin. Lumabas ka sa dilim at tanggapin ang alay naming buhay. Sa ngalan ng gutom mo, kami susunod at mag-aalay. Itali mo ang kaluluwa at lunukin mo ang liwanag niya. At sa gabing ito'y ikaw ang maghahari at kami ang inyong kamay. Tama na, Carmen. Kahit kailan, kahit anong gawin nyo, ay hindi magtatagumpay ang kasamaan nyo sa baryong ito! Doña Carmen, maawa ho kayo kay Inay. Huwag niyo na ho siyang saktan. Wala akong kasalanan ng nanay ko sa inyo para gawin niyo to sa kanya. Tumahimik ka! Oo, walang kasalanan sa amin ang inay mo. Pero kung hindi dahil sa pangingialam niya, at kung hindi mo kami nahuli bago ka pa man namin ialay sa aming Diyos, sana'y natutulog ngayon ang mahimbing ang inay mo. Naririnig mo na ba sila, Nora? Ganyan ang tunog ng lupa kapag nauuhaw sila ng dugo. Balang araw, matatauhan din ang lahat ng mga taong kasapi sa kulto niyong ito. Malalaman din nila na ang totoong swerte ay manggagaling lang sa isang Diyos. At yun ay ang Panginoon na nasa langit. Ipikit mo ang mga mata mo, Nikita. Hindi mo dapat ito nakikita, anak. Tumakbo ka na, Nikita. Huwag kang lilingon, anak. Takbo na! Dear Miss Amy, minahal ko siya kahit siya'y aswang. Dear Miss Amy, pag-ibig ba ito o sumpa? Dear Miss Amy, natatakot ako sa kanyang lihim. Ito ang aswang love story. Dear Miss Amy. Gusto mo bang dapuan ng swerte? Kaso may kapalit. Yun ay kailangan mong mag-alay ng buhay at dugo ng mga inosenteng tao sa Diyos na kinikilala ng taong nag-alok sa iyo nun. Payag ka pa rin ba? Tuloy-tuloy naman ang pag-usbong ng buhay mo eh. Kapangyarihan, ari-arian, kwarta. Lahat yan posible mong makuha. Yun nga lang. Habang buhay ka rin hindi pa tutulugin ang konsensya mo. Yun ay kung may konsensya ka pa. Baka may kakilala kang taong ganyan. I-comment mo nga. Ipakilala mo sa amin at baka pwedeng lapitan para alukin yan. At bago natin simulan ng kwento, check nyo na ang bago namin channel na Love Story, Miss and Mr. Love. Siguradong kikiligin kayo sa mga kwento, mapapangiti at may mga aral pang mapupulot sa bawat episode. Perfect pang relax habang nakikinig. Sama na kayo't may in love sa mga kwento namin. Makikita ang link sa pinned comment sa upload natin na to. Subscribe na kayo. Huwag niyong kakalimutan ha, Miss and Mr. Tagalog Love Story. Isang mapagpalang araw po sa inyo, Miss Ami, at sa lahat ng bumubuo ng channel nyo na Miss Ami Aswang Love Stories. Ako po si Rael, 52 taong gulang na ngayon at nakatira na sa Maynila. Pero sasabihin ko na agad, hindi dito nangyari ang kwentong ibabahagi ko. Nangyari ito sa isang baryo kung saan ako lumaki. At para na rin sa katahimikan ng mga taong nabubuhay pa roon, hindi ko nababanggitin ang tunay na pangalan ng lugar, pati na rin ang totoong pangalan ng mga taong sangkot sa kwentong ito. Bago ang lahat, gusto ko rin sabihin na dito ko lang po ipinadala ang kwentong ito sa Miss Ami Aswang Love Stories. Kaya kung marinig man ninyo ito sa ibang channel, makikisuyo po kung i-report nyo. Ang kwentong ito ay nagsimula sa araw na dumating sa baryo namin ang isang babaeng may takip ang isang mata. Nagpakilala siyang Kit. Isang naglalako ng mga halamang gamot, anting-anting at kung ano-anong pampaswerte. Sa totoo lang, noong una akala ko, isa lang siyang ordinaryong naglalako. Hindi ko alam na ang pagdating niya sa baryo namin ang magsisimula ng pagbubunyag ng mga lihim na matagal nang nakabaon sa lugar na yon. Magandang araw. Pwede po ba ako magtanong? Nakakagulat ka naman. Bigla-bigla ka na lang sumusulpot. Sige, ano ba yon? Pasensya ka na ha. Ikaw lang kasi yung nakita kong pwedeng pagtanungan eh. May binibenta po kasi akong pampaswerte.
Mga charms, bracelets at mga halamang pinabasbasan. Baka may gusto po kayong subukan. Nako, wala po kasi... Papaswerte ba ka mo? Abay, gusto ko yan. Nay, nakauwi na po pala kayo. Akala ko mamaya pa kayo darating galing bayan. Oo nga, iho. Maaga akong natapos sa palengke. May gamot ka ba para sa pananakit ng kasukasuan, iha? Hindi kasi ako makatulog kagabi. Meron po. Ito po, oh. Linimentong yerba. Langis po ito na may sambong at luya. Ipaid niyo lang po sa tuhod o kasukasuan bago matulog. Makakatulong po ito para mawala ang lamig sa mga buto niyo. Mabango siya. Oh, teka. Ano naman yung pulang sinulid na yan? Anting-anting po. Pampaalis malas at pangproteksyon. Napansin kong matagal na tinitigan ni nanay ang pulang sinulid na yon. Hindi ko alam kung bakit, pero parang may kung anong pamilyar sa tingin niya roon. Sa baryo namin, sanay na kami makarinig ng mga kwento tungkol sa mga anting-anting at pampaswerte. Pero nung araw na yon, hindi ko alam kung bakit bigla ako nakaramdam ng kakaiba. Parang may kung anong mali sa babaeng naglalako. Magkano yung sinulid, iha? Mura lang naman po, mga 100 lang po. Ay, sayang naman. Kakapamalengke ko lang kaya naubos ng pera namin. Sige iya, tsaka na lang. Balikan mo na lang kami rito sa katapusan ng linggo. Pwede niyo naman pong utangin kung wala po kayo ngayon. Kapag epektibo po sa inyong swerte, tsaka niyo na hukubayaran. Ay, maganda nga yan, iha. Kung talagang nagdadala to ng swerte ay bakit hindi subukan, hindi ba? Nay, wag na kaya. Baka hindi umapekto sa atin. Nakita niyo naman ho ang nangyayari sa baryo, di ba? Sinisigil na ho tayo dahil masyado tayong naging pabaya sa lugar natin. Tingin ko, hindi yun madadaan sa kahit anong pampaswerte. Ay nako, Rael. Sinusubukan lang naman natin. Isang sinulid lang naman yan. Kung kukunin niyo po ito, itali niyo po sa loob ng bahay niyo. Sa pinto o sa palapulsuhan niyo. Doon po ito mas epektibo. Kunin ko na ito, iya. Sa katapusan na lang ng linggo ang bayad, ha? Kinuha ni nanay ang pulang sinulid na yon ang hindi nagdadalawang isip. Nung araw na yon, akala ko, isa lang itong simpleng anting-anting. Hindi ko alam na yun palang magiging simula ng mga bagay na magpapabago sa baryo namin magpakailanman. Pagsapit ng gabi sa baryo namin, mabilis ding tumatahimik ang paligid. Nung gabing yon, nasa loob lang ako ng bahay habang nagpapahinga si nanay. Aray, ang tuhod ko talaga. Ayos ka lang ba, Nay? Sumasakit na naman bang tuhod mo? Ay, oo nga eh. Kunin mo nga dyan sa lamesa sa gilid mo yung bote ng langis. Sige po. Ito ba yung langis na binili mo kanina, Nay? Oo, susubukan ko kung epektibo. Ang bango talaga nito. Paano kapag hindi umepekto sa'yo? Di hindi. Sayang yung perang pambili. Sabi ko sa inyo eh. Hindi na sana kayo bumili ng kung ano-anong galing sa hindi nating kilala. Ay nako, Rael. Langis lang ito. Ano bang masama? Ay teka, parang may kakaiba akong nararamdaman. Sumakit ba lalo yung tuhod nyo? Hindi. Parang mainit. Parang kumikirot ang dibdib ko, Rael. Nay! Nay! Anong nangyayari sa inyo? Sandali. May naririnig ka ba? Wala ho. Bakit? Parang may tao sa labas. Wala, Nay. Hangin lang yun. Sa susunod nga, Nay, matuto kayo makinig sa akin. Kapag sinabi kong huwag niyong gawin, huwag na. Mukhang hindi mapagkakatiwala yung naglalako kanina eh. Huwag kang ganyan, Rael. Tsaka, umayos na ang pakiramdam ko. Baka nanibago lang ako. Ay, naku, ang bilis niyang umepekto. Nakakatuwa. Pag nakita ko siya ulit, bibili ako. Sasabihan ko rin sina Doña Carmen na bumili sa kanya. Nay, taka lang. Ano yung tumutulo sa ilong mo? Dugo ba yan?
Ang bango ng dugo. Ayos ka lang ba, Nay? Dugo yan. Walang mabango dyan. Ayos na ako, Rael. Umalis ka na. Pagod lang ako. Kahit nag-aalangan, sinunod ko na lang ang sinabi ni nanay na umalis sa kwarto niya. Akala ko nung gabing yon, pagod lang si nanay. Pero ang hindi ko alam, yun na palang unang senyales na may kung anong nagising sa kanya. Umaga pa lang, may iilang taga-baryo nang nagtitipon sa plaza. May balita kasi may bagong salta raw sa lugar namin. Kaya nung utusan ako ni nanay na bumili sa tindahan, hindi ko na pinalampas ang pagkakataong makiusyoso. Karamihan sa nagkukumpulan ay mga matatandang babae. Makakasapi ng grupong relihiyosa na pinamumunuan ni Doña Carmen. Ang kinikilalang lider ng baryo namin. Nagtutumpok sila sa gilid ng daan. Nagbubulungan habang pinagmamasdan ang mga paninda ng babaeng pinagbilhan ni nanay kahapon. Mga charms, pulseras at kung ano-anong halamang sinasabing pinabaspasan. May ilang humihinto para tumingin, may ilan namang bumibili agad. At sa gitna ng mga osyosong yon, nandun din si Doña Carmen. Tahimik lang nitong pinagmamasdan ang mga paninda ng babae. Para sa karamihan, isa lang siyang ordinaryong mamimili na napadaan. Pero sa paraan ng pagtitig niya, parang sinusukat niya ang bawat bagay na inilalatag sa mesa. Meron na po ba kayong nagustuhan? Lahat po ng mga binibenta ko ay mura lang po. May tig 20, 50 at meron din mga tig 100. At kung wala pa man, wala naman pong problema kung uutangan niyo muna. Mukhang ikaw yung sinasabi nilang naglalako rito. Opo, naghahanap lang po ng pagkakakitaan. Mga simpleng anting-anting at halamang gamot lang po ang nakakatulong sa pang-araw-araw. Anting-anting? Marami ng ganyan sa baryong ito. Anong kaibahan sa ibinibenta mo? Wala po itong ipinapangakong himala. Pero nasisiguro ko pong meron itong basbas at dasal. Kaya sigurado po akong protektado kung sino man ang magtangkang bumili nito. Depende na rin po sa may hawak kung paano nila gagamitin. Napansin ko ngang marami agad ang naengganyo sa mga dala mo. Swertihan lang po. Swerte? Talagang pinaninindigan mo ano? Mas magandang sabihin, baka naghahanap lang po sila ng konting pag-asa. Saan ka nga pala nang galing, Iya? Ngayon lang kasi kita nakita dito. Kung saan-saan lang po ako napapadpad. Walang permanenteng tirahan. Dahil kahit saan. Basta pag alam kong may nangangailangan, nandun ako agad para tumulong. Tulad po rito sa lugar nyo. Marami po nagkakasakit sa inyo. Gawa na rin ang panahon. Ang totoo po niyan. Matagal na rin po ako naghahanap ng lugar na pwede ako magtagal. Hindi basta-basta tumatanggap ng daya ang baryong ito, Iya. Lalo na kung may dalang kung ano-anong paniniwala. Wala naman po akong balak manggulo. Nagbibenta lang po ako. Kung ano naman po ang paniniwala nyo rito, susundin ko po. Kung ganon, marunong ka bang sumunod sa mga patakaran? Opo. Lalo na po kung malino ang mga gusto nyong sundin ko. Bueno, may bakanteng kubo malapit sa sapa. Pwede ka munang tumira doon pansamantala. Maraming salamat po. Pero binabalaan kita, Iha. Dito sa baryo namin, lahat ng bago sa mga mata namin ay kinikilala namin. Lalo na ang mga katulad mong nagsasabing makatutulong sila sa mga tao rito. Nauunawaan ko po. Handa po akong makilala nyo. Ano nga palang pangalan mo, Iha? Tawagan nyo na lang po akong Kit. Umani ng mga pulong-bulungan ang mainit at tagpong yun ni na Doña Carmen at Kate sa plaza ng mga oras na yun, Miss Aming. Samot-sari ang mga opinyon ng mga taga-baryo. Pero ako, hindi ko alam kung bakit. Dahil habang nag-uusap silang dalawa, pakiramdam ko parang may kung anong nagbabanggaan sa pagitan nila. Hindi pa man sila magkakilala pero pakiramdam ko, hindi basta nagkataon ang pagdating ng babaeng yon sa baryo namin. Nay, dagdagan ko pa po ba kayo ng kanin? Hindi na. Busog na ako. Nay, siya nga pala. Naniniwala ba talaga kayo sa mga ganyang anting-anting? Ay, bakit? Natatakot ka ba? Hindi naman. Napapaisip lang ako. Kanina kasi sa plaza, nandun ulit yung naglalako na yun.
Kit pala ang pangalan niya. Pinatira siya ni Don Carmen doon sa bakanting kubo malapit sa Sapa. Ang daming bumibili sa mga dala niya kanina. Eh di maganda. Para kapag kailangan ko ulit, mapupuntahan ko siya kaagad. Mukhang kayo dapat ang tanungin ko kung hindi ba kayo natatakot eh. Hindi naman natin kilala yun. Paano kung may gawin siyang mali rito sa baryo natin? Huwag ka ngang masyadong nag-iisip ng kung ano-ano, Rael. Para ka namang napaparaning yan eh. At saka, marami na rin namang dumaan na nagalako sa baryo natin. Anong kaibahan niya? Ewan ko. Parang matagal na niya ng kabisado ang baryo natin. Yun ang pakiramdam ko eh. At saka, nandun na nga tayo. Marami nang dumaan, pero ano nangyari? Ganun pa rin naman. May mga namamatay pa rin na mga hayop. Nagkakasakit na mga bata at matatanda. Nay, kahit ilang pamproteksyon pang gamitin natin, hindi pa rin ligtas ang baryo natin sa mga kamalasan. Hindi mo naman masasabi yan. Kasi epektibo naman sa akin ang langis. Talaga, Nay? Hindi na sumasakit ang tuhod nyo? Oo. Mula nung gabi ng unang pahid ko, tuloy-tuloy ang gaan ang tulog ko. Lagi akong nagigising na masarap ang pakiramdam. Pero may kakaiba akong nararamdaman. Yan na nga bang sinasabi ko eh. Ano ka ba, Rael? Huwag mo nga akong pangunahan. Tingin ko naman kaya ko yun nararamdaman. Dahil pahiwatig lang yun na hindi pa ako ganung katanda. Ano po ba yung nararamdaman nyo ha, Nay? Parang mas matalas ang pandinig ko. Ano pong ibig niyong sabihin? Nakakaramdam na po ba kayo ng pagkabingi ha, minsan? Kaya pala pag tinatawag ko kayo, parang hindi niyo ako naririnig eh. Loko, hindi ganon. Normal naman ang pandinig ko pero ngayon kasi, naririnig ko kahit yung malalayong ingay sa labas. Posible ba yun? Baka naninibago lang kayo. Siguro nga. Sino yan? Rael, si Carmen ito. Buksan mo ang pinto, iho. Magmadali ka, Rael. Ligpitin ko lang to mga pinagkainan natin. Sige po, Nay. Magandang gabi ho, Doña Carmen. Mano po? Pagbalain ka ng Diyos, iho. Nasaan ang nanay mo? Nandito ako, Donya. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa, Rafael. Nagparamdam na siya ulit. Sino? Ang sinasamba namin. Mukhang totoo nga ang mga dalang pampaswerte ni Kit. Bumili ako sa kanya kanina at dinasalan ko sa bahay. Ilang oras din matapos doon, nagparamdam siya sa akin. Kailangan na nating bumalik sa dating gawin, Rafaela. Pero Doña, Donya, Ano yon, Rafaela? parang naaamoy ko siya. anong naamoy niyo, Nay? Dugo. Hindi ko alam kung bakit, pero napansin kong kakaiba ang tingin ni Doña Carmen kay nanay nung gabing yon. Para bang may nakita siyang bagay na nakita ko na rin mismo. Saglit lang siyang napatigil sa pagtitig. Para may binabasa sa kilos si nanay. At sa unang pagkakataon, nakita ko hindi sigurado ang ekspresyon ni Doña Carmen. Ilang gabi ang lumipas matapos dumating ang babaeng naglalako sa baryo namin. Akala ko tapos na ang kakaibang naramdaman ni nanay nung unang gabi. Pero mali pala ako. Nagsisimula pa lang pala siya. Nay? Gising pa po kayo? Rael, may kanin pa ba? Kanin? Nay, kakahapunan lang natin ah. Para kasi nagugutom ako ulit, iho. Nakakaramdam ako ulit ng hilo. Ayos lang ba kayo? Sabi niyo kanina, busog na sa kinain natin eh. Pagkarating ko sa kusina, nakita kong nanginginig ang kamay ni nanay habang nagsasandok ng kanin. Basta kakain ako, iho. May nararamdaman ka bang kakaiba, Nay? Wala naman, siguro'y pagod lang. Buong maghapon lang naman kayo nagpapahinga. Paano kayo mapapagod? Siguro kasi parati kayong nakahilata nitong mga nakarang araw. Hindi pa naman po kayo sanay na magpahinga lang. Baka nga.
Tsaka kailangan kong maghanda. Kung bumalik na siya, kailangan kong magpalakas dahil kailangan ng puwersa. Nay, wag na. Alam niyo naman po ang nangyari nun, di ba? Pwedeng maging delikado ang buhay niyo kapag sumama-sama pa kayo kay Doña Carmen. Minsan na rin nagdala sa atin ng swerte ang pagsamba sa kanya, Rael. Pasalamat ka nga't hindi ka kasama sa mga inialay noon dahil nanay mo ko. May proteksyon ka, kaya hindi pwedeng sumuway ako sa kanila. Nay, matanda na kayo. Huwag nang matigas ang ulo niyo. At saka, lahat naman ng swerte na sinasabi niyo, may kapalit. Tingnan mo nangyari sa baryo natin pagkatapos niyang tumigil magparamdam sa inyo. Minalas. Maraming namatay na mga tanim. Maraming mga pamilya ang nawala ng anak. Kada taon pa ha, mayroong mga nagkakasakit. At tapos, ubos na rin ang mga hayop na inaalagaan ng mga bakero at magsasaka. Iyo, Nay, may dugo ulit kayo sa ilong. ha? Saan? Teka, Punasan po natin. Pero bago pa niya mapunasan, may isang bagay akong napansin. Dahan-dahan niyang dinilaan ang dugong tumulo sa labi niya. At hindi lang yon. Parang may nag-ipa sa mga mata niya. nasaan na? Wala naman ah. Nay, dinilaan niyo ho yung dugo. Ano ka ba, Rael? Bakit ko naman gagawin yon? Parang nag-iba po yung itsura niyo. Ng kulay ng mga mata niyo. Sino yan? Saan ka pupunta, Nay? Nasaan na yon? Nandito lang yung kanina Nay, eh. ano po nangyayari sa inyo? Wala namang Narinig ko yung yapak niya kanina sa loob ng kubo, Rael. Hindi ako pwede magkamali. Pumasok na po tayo sa loob. Pagod lang po kayo. May sugat ka ba? Wala po. Bakit? Parang may naamoy ako. Pumasok na po tayo, Nay. Mukhang delikado rito sa labas ng kubo. Amoy dugo. Mabilis kong hinila si nanay papasok ng kubo. Pero hindi ko alam kung bakit lumingon pa ako nun sa daan papunta sa sapa. Ginapangan ako ng kaba sa katawan nang makita ang babaeng natatakpan ng isang mata. Si Kit. Nakatayo lang siya sa gitna ng mga nagtataasang mga puno habang direkta nakatingin sa akin. Kinabukasan, maaga ako nagpunta sa sapa para maglaban ng mga damit ni nanay. Dalawa na lang kasi kami sa buhay, Miss Amy. Ayoko rin namang pabayaan ang tanging magulang na natira sa akin. Hindi pa rin maalis sa isip ko nangyari kagabi habang mahinang hinahampas sa batuhan ang damit na ibinabad ko sa tubig. Hindi naman ako tanga. Alam ko nagsimula lang na umakto ng ganun si nanay mula nang bumili siya ng langis kay Kit. Kailangan ko siyang kumprontahin tungkol dito. Mukhang hindi talaga magandang napadpad siya sa baryo namin. Yung babaeng yon. Ang dami niyang kababalaghang dala. Teka, may tao ba? Sino yan? Magandang umaga. Akala ko kung sino yung naririnig ko kaninang nag-aampas ng damit sa batuhan. Kau pala. Sige, mauna na ako. Anong ginagawa mo rito? Naligo lang. Teka, bawal ba rito? Kasama ba sa patakaran ng baryo ang bawal maligo sa sapa? Mapapagalitan ba ako ni Doña Carmen? Hindi. Hindi yun ang ibig kong sabihin. Ano bang ibig mong sabihin? Tinakot mo ako dun ah. Akala ko, mapapatawan ako ng parusa dahil naligo ako rito. E di ang baho mo nun pag hindi ka naligo. Total, nandito na rin tayo. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. May gusto lang akong klaruhin sa'yo. Sana sagutin mo ng totoo. Kahit ano. Basta wag lang yung mga tanong na nagpapahiwatig kung may nobyo na ba ako. Sirang-sira na ako makarinig ng mga ganyang tanong galing sa mga nakatira rito sa baryo niyo eh. E para ba ngayon lang sila nakakita ng babae? E napakarami namang magaganda rito. Nahigit pa sa sinasabi nilang apil ko. Huwag ka na lang magpapauto. Siya nga pala, yung sa tanong ko. Ikaw yung nasa labas kagabi, di ba? Labas? Oo. May narinig kasi si nanay kagabi na maingay sa labas. Kaya pinunta namin. Kaso wala namang tao. Wala ring hayop. Hinila ko na lang siya papasok noon ng bahay. Pero bago pa man ako makapasok,
May nakita akong nakatayo sa bukana papunta rito sa sapa. Tao. May takip yung mata. Ikaw lang naman ang tanging tao rito sa baryo namin na may takip ang isang parte ng mata. Kaya ikaw yun, di ba? Ah, oo. Inaamin mong ikaw yun? Bakit hindi? Wala naman akong ginagawang masama eh. Ang mga tao lang naman na may tinatago ang pipiliing hindi aminin ng totoo. Wala naman akong sinabi na may tinatago ka. Nagtatanong lang ako. Wala rin naman akong sinabing may tinatago ako. Tsaka, sinusulit ko lang. Tuwing takip siling lang kasi ako nagkakaroon ng pagkakataong mamasyal-masyal. Alam mo na, kinikilala ko ulit yung lugar na to. Marami na rin kasi nagbago eh. Maliban na lang sa inyo. Ano yan? Nagkita na ba tayo dati? Pwedeng oo, pwede rin hindi. Tapos, oo, para sa tanong mo na ulit. Dati na kasi akong tumira dito. Bakit pakiramdam ko pamilyar ka sa akin? Pakiramdam nga lang ba? O matagal ka nang may hinala? Anong ibig mong sabihin? Huwag ka na mabulag-bulagan, Rael. Basang-basa ko ng buong pagkatao mo. Ano bang meron sa'yo? Daig pa kita nakakakitang dalawang mata. Samantalang ako, isang parte na nga lang, papalabo pa. Minsan, Rael, hindi sapat ang nagtatanong lang. Subukan mo sagutin mismo mga katanungan mo. Panigurado, baka nagulat ka na ngayon sa mga nalaman mo. O baka hanggang ngayon, duwag ka pa rin. Hindi pala baka, kundi talagang duwag ka pa rin hanggang ngayon. Kilala ba kita? Hindi mo na maalala? Sayang. Iniwan niya ako ron sa sapa na mas maraming tanong kaysa sagot. At habang nagbabanlaw ng mga pinaglaban ko, may isang imahe sa utak ko na unti-unting nabubuo. Noong mga oras na yon, kinukumbinsi kong sarili kong mali ang hinala ko. Lalo na't sinabi nila sa amin noon na patay na siya. At kung hindi man, kung talaga nagbalik siya, bakit? Nandito ba siya para maghiganti sa amin sa nangyari dati? Pagkatapos kong maglaba, bumalik na ako sa bahay. Nakita ko nagbibihis si nanay. Nagmamadali siya. Kahit ang putla pa rin ang mukha, parang hindi niya yun alintana. Sa itsura niya, para siyang may pupuntahan. Nay, saan kayo pupunta? May pupuntahan lang ako. Uuwi na lang ako mamaya. May niluto na rin akong ulam, kumain ka na lang dyan. Ho? Saan naman po kayo pupunta, Nay? Mukhang hindi pa nga maayos ang kalagayan nyo, tas bigla na lang yung sasabihin na aalis kayo. Maayos naman ang kalagayan ko, Rael. Kumpara nitong mga nakaraang araw. Hindi na ako masyadong nakakaramdam ng sakit sa katawan. At saka, hindi naman ako lalayo sa baryo. Diyan lang ako kay Doña Carmen. Ipinatawag niya kasi ako. May kailangan daw kaming pag-usapan. Tinipon niya rin doon ang iba pa naming kasamahan. Nay, huwag na muna kayong pumunta doon. Bakit? Hindi pwede. Nakalimutan mo na bang kanang kamay ako ni Doña Carmen? Kapag wala ako doon, walang tutulong sa kanyang ipaintindi sa mga kasama namin na kung ano man ang sasabihin niya. Maski na, Nay. Matatanda naman na sila. Panigurado namang maintindihan nila yan. Kung may kailangan ng tulong, baka ikaw yun. Hindi niyo ba napapansin ang nangyayari sa inyo nitong mga nakarang gabi? Wala. Ano namang pwedeng mangyari sa akin, Aber? Huwag mo na ngang pinakahabang usapan, Rael. Kagabi, may dugo kayo sa ilong nyo. Tapos kung ano-ano mga sinasabi nyo. Isa na doon na mas tumatalas na ang pandinig nyo na kahit gaano pa kalayo ang distansya noon, nagagawa nyo pa rin marinig. Hindi lang yon. Sabi nyo pa sa akin, may narinig kayong naglalakad sa labas. Papunta sa atin. Wala naman. Nay, magpatingin na kaya tayo sa albularyo. Huwag kang magbabanggit ng tungkol sa mga albularyo na yan. Alam mo na bang isa yan sa mga ipinagbabawal na salita rito sa baryo natin? Gusto mo bang maparusahan? At saka pagod lang yon. Wala lang talaga ako sa wisyo nitong mga nakaraang araw. Tingin ko epekto lang yon ang langis na ipinapahid ko sa katawan ko. Huwag mo nang uulitin ang pagbanggit ulit nun, ha, Rael? Maawa ka naman sa akin. Sayang ang pagsasakripisyo ko noon. Huwag ka lang mapakialaman. Hindi, Nay. Hindi nyo dapat sinusumbat sa akin yan.
Responsibilidad naman talaga ninyong protektahan ako mula sa kanila eh. At Nay, kung natatakot kang tumiwalag sa samahang yun, nandito pa rin naman po ako. Akong bahala sa inyo. Matagal na kitang pinagsasabihan tungkol dyan, di ba? Huwag kang magpapaniwala sa mga sinasabi nila. Hindi totoo ang swerte, Nay. Mga taong gumagawa ng tadhana nila base sa kung paano nila sinusunod ang sinasabi ng Diyos. At natatakot na ako para sa inyo. May kakaiba na sa iyo, Nay. Oo, may kakaiba na talaga sa akin. Nagsisimula na akong mailis sa mga idinidikdik mong yan. Rael, kung titiwalag ako sa samahan, ano sa tingin mo ang mangyayari sa akin? Sa atin? May utak ka, gamitin mo. Alam mong hindi ako basta-basta makakawala doon. Dahil matagal na akong nakatali sa samahan. At sa pangakong proteksyon ni Doña Carmen. Nay, totoo ang Diyos. Kung meron ka mang pinaniniwalaan, yun ay siya lang dapat. Wala na hong iba. Siya lang dapat ang sinasamba mo at hindi kung sino mang halimaw. Oh. Mag-iingat ka sa mga sinasabi mo. Kung may ginagawa ulit sina Doña Carmen, Hindi mo alam ang pinagsasasabi mo, Rael. Kaya tumigil ka na. At ang sinasabi mong totoo ang Diyos? Kung totoo siya, bakit hindi niya dininig lahat ng mga panalangin kong iligtas niya sa mga masasamang nilalang ang tatay mo noon, ha? Hindi lang isang beses na humiling ako sa kanyang tulungan niya tayo. Natulungan niya kaming makaahon mula sa pagkakalugmok ng tatay mo. Pero anong ginawa niya? Wala! Kaya wag mo akong pipigilan sa gusto kong gawin, Rael. Alam ko ang ginagawa ko. ibinibenta niyo ang kaluluwa niyo sa demonyo, Nay. Tumigil ka na! May bumalik na, Nay. At alam ko, nararamdaman kong nandito siya para singilin kayo sa mga nangyari noon. Pati na rin sa mga nagawa niyo sa kanya. Sa mga nagawa natin. Ayoko nang pakinggan ka, Rael. Aalis na ako. Kumain ka na dyan. Hindi na siya nakinig sa akin at dire-diretso siyang umalis ng kubo namin, Miss Ami. Habang nanghihina naman ako napasandal sa haligi ng kubo. Kung sana noon pa lang, napigilan ko na siyang umanib sa kultong yon, edi sana hindi ako nahihirapan sa kanya ngayon. Nasuntok ko na lang ang kawayan dahil sa sobrang frustration, Miss Ami. Kailan pa ba matatapos ang lahat ng to? Kung titingnan, ang taas ng tingin at laki ng respeto ng mga taga-baryo kay Doña Carmen. Halos luhuran na nga siya ng mga ito dahil sa pagiging relihiyosa niya at may pananalig sa kanyang Diyos. Pero ang hindi nila alam, na ang mga anak nila dati, inialay nila sa kung sino mang Diyos-Diyosan, kapalit ng masaganang buhay, mga hayop, pagkain, mga pananim, na nawala rin lahat nung tumigil silang biyayaan ng pinaniniwalaan nila. At dahil yon sa mag-inang Nora at Nikita. Gabi na nang bumalik ako sa baryo galing bukid. Nagmuni-muni pa kasi muna ako doon. Kinailangan ko magpahangin. Pagdating ko sa kubo, akala ko wala pa rin si nanay. Nay, nakauwi na po ba kayo? Nay, ikaw ba yan? Saan ka pupunta, Nay? Oh, ano lang niya? Ang bilis niyang maglakad. Mabilis kong sinundan si nanay hanggang sa makarating kami sa dulo ng baryo. Mabilis at mabigat ang bawat paghinga ko, Miss Ami. Pinagpapawisan na nga rin ako dahil parang walang ibang naririnig si nanay. At dun ko siya nakita, isang matandang lalaki. Tahimik lang siyang nakatayo sa pagitan ng dilim at liwanag ng buwan. Parang matagal niya nang hinihintay ang pagdating ni nanay. Totoo nga ang sinabi ni Carmen. Bumalik ka na nga talaga. Sino yan? Matagal ko kayong hinintay. Oh, Diyos ko. Anda na ulit kaming pagsilbihan ka. Matagal naming hinintay na dinggin mo ang mga hiling namin.
At ngayon, hindi ako makapaniwalang nandito ka na. Gaya ng pangako ko, babalik ako. At babalik ako. Litong-lito ako nung gabing yon. Pero isa lang ang nararamdaman ko habang pinakikinggan ang takbo ng usapan nila Nanay Miss Amy. At yun ay ang kilabot. Nung gabing yon, hindi ko pa alam na ang matandang lalaking yon ang dahilan kung bakit may mga batang nawawala sa baryo namin noon. Ang bigat ng pakiramdam ko nung araw na yon, Miss Amy. Yun bang parang alam ko may mangyayaring hindi maganda? Nang tingnan ko si Nanay sa kwarto niya, mahimbing na itong natutulog, na para bang wala siyang naaalala sa mga nangyari kagabi. Naisip kong mamalengke na lang muna para may kakainin kami ngayong araw. At habang naglalakad ako sa gitna ng baryo, bigla akong nakarinig ng sigaw. Yung anak ko, nasa yung anak ko! Nasaan na? Ay, Diyos Ay, nakita mo ba anak ko? Ay, nagising ako. Wala siya sa tabi ko. Kagabi lang magkasama pa kaming dalawa ng anak ko. Pero ngayon ay wala na. Hinasa na yung anak ko. Si Doña Carmen. Magunos dili ka. Mas lalo mong hindi mahanap ang anak mo kung hindi mo ikakalmang sarili mo. Halika, pumunta tayo sa barangay hall. Doon natin yan pag-usapan. Ibig sabihin, konektado ang mga nangyayaring to kina nanay kagabi. Mukhang inialay na naman nila ang mga bata. Nagkatinginan pa kaming dalawa ni Doña Carmen. Akala ko nga, makakaramdam siya ng takot o kaba dahil nahuli ko siyang palihim ng umisi. Pero anong ginawa niya? Nginitian niya lang ako, Miss Amy. Alam niyang alam ko na may ideya ako sa posibleng katotohanan sa likod ng pagkawala ng batang yon. Kaso ganun ba talaga siya? Hindi man lang makaramdam ng konsensya? Buhay ang kinukuha nila, kapalit ng magandang buhay na gusto nilang makamit. Hindi ba sila natatakot na posible silang karmahin sa lahat ng mga kasalanan nila? Magandang umaga, Rael, iho. Nasaan ang nanay mo? Nasa kubo po, Doña Carmen. Nagpapahinga. May kailangan po ba kayo sa kanya? Pumunta ka mo siya sa dating tagpuan. May kailangan kaming tulungan. Alam niya na ang gagawin. Pero, Doña Carmen, Sundin mo lang kung anong sinabi ko, iho. Huwag na nating patagalin pa ang pag-uusap na ito. Kailangan ko ng samahan ito sa barangay hall. sige po. Pero hindi. Hindi ko sasabihin kay nanay. Bahala na kung magkagulo kami't isipin ni Doña Carmen na kinokontra kong pamumuno niya. Hindi ko lang gusto na sa huli magkaroon kami ng pagsisisi. Aaminin ko, Miss Amy, duwag ako. Siguro dati, dahil bata pa ako nun. Hindi ko alam kung saan magsusumbong o kung kanino tatakbo. Dahil kahit hindi naman lahat ay parte ng sama ni na Doña Carmen, ay hawak pa rin nila sa leeg ang mga tao rito. Matagal-tagal na panahon na rin kasi nila na napapaniwala ang mga tao rito na siniswerte ang baryong to. Hindi nga lang nila alam na kapalit ng pag-usbong ng baryo ay binibenta na pala nila ang mga sarili nila sa mga taong halangang kaluluwa. Kaya ngayon nasa tamang edad na ako, gagawin ko ang lahat para lang masagip ang nanay ko. Pagdating sa palengke, nakita ko nagkukumpulan ng mga tao doon. Ang taong pinagkakaguluhan pala nila ay walang iba kundi si Kit. Bentang-benta pala talaga mga pampaswerte niya kahit dito sa palengke. Rael, baka gusto mong bumili para sa bahay niyo. Hindi na kita. Salamat na lang. Bakit ganyan yung ilalim ng mga mata mo? Sobrang itim. Hindi ka ba nakatulog kagabi? Nakatulog naman. Pagod lang. Nakita mo na naman ba ako ulit na nakatayo sa labas ng bahay niyo? Grabe naman kasi makatingin yung mga mata mo. Tagos sa kaluluwa ko. Ano? Hindi. May iniisip lang. Tulad ng... Sadali lang. May naalala ka na ba? Ano bang ibig mong sabihin? Ano yung kailangan kong maalala? Ay may nawala na naman. Mukhang hindi na naman normal to nangyayari sa baryo natin. Oo nga. Anong meron, Rael? Kanina ko pa naririnig na sinasabi yan ng mga tao. Yung isa kasi naming kapitbahay. Nawala ng anak. Mukhang may nag-aasik na naman ulit ng lagim.
Alam mo bang tungkol doon? Hindi na mahalaga kung may alam ako o wala. Ang mahalaga, mag-ingat ka, Rael. Kung ako sa'yo ngayon pa lang, pigilan mo ng nanay mo sa kung ano mong pinapasok niya. O Rael, iho. Bibili ka rin ba rito kay Kit? Hindi po, Doña Carmen. Napadalan po ako. Akala ko kasi kung sino ang pinagkaagulan ng mga tao kanina sa pwestong to. Sikit pala. Magtatatlong linggo na siya rito sa baryo natin. Pero ang lakas pa rin ng benta niya. Dapat lang. Talaga naman kasing mabisa lahat ng mga ibinibenta nitong si Kit. Bala ko pang ang bumili ulit. Mula kasi nung dinasalan ko yung charm bracelet na binili ko sa kanya dati, sunod-sunod ang swerteng dumarating sa buhay ko. Nako, nakakahiya naman po, Doña Carmen. Malaking bagay na po sa aking masabihan na mabisa pala talaga ang mga binibenta ko. Kinabahan po ako kasi akala ko hindi gagana eh. Mabuti naman po pala tinablang kayo. May balak talaga akong paalisin ka sa lugar namin kung sakaling niloloko mo lang kami, iha. Hindi nagkasakit si Doña Carmen. Pero bakit si nanay? Tatanggapin ko naman ho ang hatol kung ganun nga ang gagawin niyo sa akin, Doña Carmen. Lalo na ho at ginawa niyo na rin naman yan sa amin noon. Ano ka mo, iha? May sinasabi ka ba? Hindi ko kasi narinig. Nabibingi yata ako. Wala po. Ano po palang inyo? Ito. Iha. Gusto pala kitang makausap mamaya. Kahit doon na lang sa kubo mo malapit sa sapa. Ayos lang ba yun, Iha? May gusto lang sana akong ikonsulta sa'yo patungkol sa mga binibenta mong pampaswerte. Sige po, Donya. Wala naman pong problema. Pero ako, narinig ko kung anong sinabi ni Kit kanina. Nagawa na rin naman daw silang paalisin nun sa baryo namin. Kaya pag alis ko doon, nagplano ako na kakausapin ko rin siya. May ideya na ako kung anong gustong ikonsulta sa kanya ni Doña Carmen. Yun ay ang pag-anib ni Kit sa samahan nila. At kung totoo nga siya si Nikita, sigurado naman ako hindi niya hahayaan na ma-impluwensyahan siya ni Doña Carmen. Kailangan ko na rin kausapin si nanay tungkol dito. Hindi ang tungkol sa identidad ni Kit, kundi tungkol sa mga nalaman ko sa baryo. Kinagabihan, umuwi ako sa amin. Akala ko sasalubungin ako ni nanay ng pagmamadali niyang pumunta kay Doña Carmen. Pero nagkamali ako dahil naabutan ko siyang nakaupo sa mahabang upuan namin na gawa sa kawayan. Halatang wala sa sarili. At hindi lang yun, Miss Ami. Mabilis akong lumuhod sa harapan niya nang makita ang kabuoang estado niya. Nay, bakit ang putla ng balat niyo? Ayos lang po ba kayo? May nararamdaman ka ba? May masakit ba sa inyo? Nahihilo ka ba? Bakit hindi ka sumasagot, Nay? Sabihin mo sa akin, dadalhin na ba kita sa albularyo? Yan ang wag na wag mong gagawin, Rafael. Ano po ba nangyayari sa inyo? Ang lamig ng balat niyo, oh. Parang hindi normal ang temperatura ng katawan niyo. Ayos lang ako, iho. Ayusin mo na yung mga pinamili mo. Medyo nagugutom ako. Gusto ko sanang kumain. Ano po bang gusto niyong kainin? At saka, ano tong nasa ilalim ng leeg niyo? Bakit parang nangingitim tong bandang to? Parang may guhit? Huwag ka nang masyadong maraming tanong, Rael. Kung anong sinabi ko, yun ang sundin mo. Ano bang mahirap doon? Nay, gumising na kasi kayo sa katotohanan. Baka ito na yung sukli ng lahat ng mga nangyayari sa inyo dahil sa pag-anib niyo kay Doña Carmen. Baka binabalikan na kayo, Nay. Makuha naman kayo sa ibang tao. Kanina lang may nawala na naman ng anak. At alam kong grupo ninyo ang may kagagawan nun. Kaya sana, Nay, mauntog ka na. Tigilan mo ng pagiging sangkot sa mga kadilimang ginagawa ni Doña Carmen. Bata! Ang bigat ng dibdib ko. Nahihirapan akong huminga, Nay? Rael. Dadalhin ko na kayo sa albularyo, Nay. Gusto pang umapilan ni nanay, pero hindi niya na nagawa dahil hinimatay na siya. Halos iumpog ko ng sarili ko sa haligi sa sobrang takot at kaba na naramdaman ko, Miss Ami. Binuhat ko si nanay. Handa ko na sana siyang dalhin sa albularyo nang biglang bumukas ang pintuan ng kubo namin at pumasok doon si Kit. Seryosong mukha niya at sa braso niya
May mga dala siyang langis at mga halamang dahon. Pahigain mo siya sa Papa Grael. Hindi, ayoko. Dahil to sa langis na ginawa mo eh. Kung hindi dahil doon, hindi magbabago ang nanay. Hindi siya magkakasakit, Kit. Anong ginawa mo sa nanay ko? Huwag ka nang maraming sinasabi, Rael. Kung gusto mo pang mabuhay ang nanay mo, ilapag mo na siya sa papag. Ikaw lang nagsabi, di ba? Ang langis kong may kagagawan yan. Kaya kung merong mang kayang magtanggal yan sa kanya, ako lang yun. At wala nang iba. Pagkatapos nito mag-uusap tayo. Hindi naman kita uurungan. Dahil ayoko namang i-risk na may masamang mangyari kay nanay, dinala ko na siya sa kwarto niya at inihiga sa papag. Inilapag naman ni Kit ang mga dala niya sa tabi ni nanay at sinimulang pausukan ang katawan ni nanay. Unti-unting nagising ito at tumili. Aray! Ang sakit! Tama na! Konting tiis lang, Nay. Magiging maayos ka rin. Parang may hinahalo kayo sa katawan ko, Rael. Sinabihan na kita, huwag mo akong dadalhin sa albularyo. Parang awa nyo na, tama na. Tangihina na ako. Aray! Mangako kang hindi ka na muli mambibiktima ng ibang tao. Huwag ka nang aanib kay Doña Carmen. Hindi na makabubuti para sa iyong mga gagawin ninyo. Niloloko lang kayo ng Diyos-Diyosa ninyo. Tinatanggalan nyo lang ng karapatan ang mga pamilya ng mga batang yun na namuhay ng payapa. Hindi pwede. Malalagot ako kay Doña Carmen. Papatayin niya ako. Kung ganon, hindi ko na lang to tatanggalin sa iyo. Hahayaan na lang kitang mahirapan hanggang sa magalit sa iyo si Doña Carmen. At kasabay ng paghihirap mo, pahihirapan ka rin niya. Gusto mo ba yun? Hindi, ayoko. Tama na. Gabi-gabi na lang akong pinaparusahan ng karamdaman na to. Hindi ko na alam ang gagawin ko minsan. Natatakot akong baka sa susunod na magising ako. Hindi ko na makilala ang sarili ko. Nay, bakit hindi mo sinasabi sa akin? Palagi naman kitang tinatanong kung anong nararamdaman mo, di ba? O kung may masakit sa iyo. Pero hindi ka sumasagot. Nay, nahihirapan akong makita nagkakaganyan ka. Hindi ko matatanggap kung pati ikaw mawawala sa akin. Hindi ko kakayanin yun. Kaya sana naman. Sana tumiwalag ka na sa samahang yan. Gagawin ko lahat. Poprotektahan kita. Ako ang sasalo ng pot ni Doña Carmen. Basta na huwag ka nang umanib sa kanya. At kapag ginawa ko yun, ikaw naman ang mawawala sa akin. Mas lalong hindi ko kakayanin, Rael. Ikaw ang rason kung bakit hindi ko kayang tumiwalag sa kanila. Dahil pinagbantaan ako noon ni Doña Carmen. Lahat kami ng mga kasamang nakaligtas na kuhanan ng anak. Nasa oras na talikuran namin siya, pati na rin si Sitaan. Sisiguraduhin itong mas triple pa sa mga alay na gagawin sa inyo. Dapat noon, ang gagawin sa inyo ngayon. May pag-asa pa, Aling Rafaela. At bago ako bumalik dito, sinigurado ko nang magtatagumpay ako sa gagawin ko. Kaya makinig ka kay Rael. Pakinggan mo ang hinain ng anak mo. Kung natatakot kang mawala siya, ano sa tingin mong nararamdaman ng mga pamilya sa baryang to na nawalan din ng mga anak? Huwag kang maging makasarili. Isipin mo hindi lang ikaw ang magulang na gugustuhin makasama rin ang anak niya. Bakit, Iha? Sino ka ba? Alam mo ba ang nangyayari sa baryong to? Yun ba ang rason kung bakit ka pumunta rito? Hindi lang ako basta-basta napadpad dito, Aling Rafaela. At oo, higit pa ako sa may alam sa nangyari sa baryong to. Dahil minsan na rin ako naging biktima ng pag-aalay niyo. Ang nanay ko, kilalang kilala niyo kung sino siya. Pati na rin ako. Sino ka? Siya si Nikita, Nay. Ang anak ni Aling Nora. Bumalik na ulit sa pagiging maayos ang pakiramdam ni nanay nung gabing yon, Miss Amy. Malaki naman ang tiwala kong mapapagaling siya ni Nikita o kilala ngayon bilang Kit.
Dahil kung merong mang nakakaalam ng dinaramdam ni nanay, yun ay walang iba kundi siya lang. Pagkatapos sinabi ko sa kanyang ako na ang bahala maghatid sa kanya papunta sa kubo niya. At nang makarating kami sa pararoonan namin, kinausap niya ako. Babantayin ko pa rin ang kalagayan ng nanay mo, Rafael. Hanggang sa tuluyan siyang gumaling. Ngayong alam ko nang ikaw pala talaga si Nikita. Pwede ba kitang tawagin sa ganong pangalan mo? Hindi pa. Hanggat maaari. Gusto kong kayo lang ni Aling Rafael ang nakakaalam kung sino talaga ako. Kung mangyari mang tawagin niyo ako sa tunay kong pangalan. Tsaka na, kapag tapos na ang lahat ng gagawin ko. Naintindihan ko. Pero salamat sa tulong mo ha. Ilang gabi na kasi akong nag-aalala sa kalagayan ni nanay. Parang bawat araw na lumilipas. Mas lalo lang lumalala ang nararamdaman niya. Hindi na siya gumaling-galing sa sakit niya. Alam kong malaki ang atraso ng nanay ko sa'yo. Pati na rin sa nanay Nora mo. Pero alam ko rin kinakain siya ng konsensya niya sa nagawa niya nun. Sadyang wala lang siyang ideya kung paano makakaalis kay Doña Carmen. Alam kong pakiramdam na mawala lang ina. Tsaka, nakikita ko naman siyang desperado kang ituwid ang landas ng nanay Rafaela mo. Handa mo ring itaya ang buhay mo para lang sa kanya. At, napatawad ko na siya. Gusto ko siyang tulungan. Kayong dalawa. Yun naman talagang dahilan kung bakit ako bumalik dito. Para sagipin ang mga narinlang ni Doña Carmen. Akala ko talaga nagbago na siya. Pero hindi pa rin pala. Yung akala niyang swerteng sinasabi niya na dala ng mga binili niya sa akin. Paraan lang talaga yun para malantad ang katotohanan. Kung sino talaga nagdadala ng kapahamakan sa baryong to. At hindi si nanay. Hindi rin ako. Pasensya na kung naging bulag-bulagan ako nun. Kung wala akong nagawa para iligtas ka ng mga bata pa tayo. Sana mapatawad mo ako, Nikita. Sa'yo na nga nanggaling, Rael. Mga bata pa tayo. Pareho tayong walang lakas at kapangyarihan para mapigilan sila. Ang totoo niyan, nung bumalik ako rito, wala akong nararamdaman sa'yo kundi puot at galit. Pati ikaw, gusto ko madamay sa paghihiganti ko. Na makita rin kung ano yung totoong ikaw. Yung tinatago mong kasamaan. Kaya tuwang-tuwa ako nung nakikita kong napaparaning ka. Pero nung minsan akong dumaan dyan sa kubo nyo, narinig kong usapan niyo ng nanay mo. Pinipilit mong buksan ang mga mata niya. At doon ko napagtantong pareho lang pala tayo. Mga walang ideya kung anong gagawin. Dahil wala naman tayong kahit sino. Wala makakatulong sa atin pag kinalaban natin sila. Yan nga ang dahilan kung bakit laking pasasalamat ko rin na nakumpirma kong ikaw si Nikita. Dahil alam kong may dahilan kung bakit ka bumalik dito. At sana malaman mo na kung anong nasa isip mo. Kung anong planong gusto mong gawin. Asahan mong kakampi mo ako sa labang to. Malilinis mo rin ang pangalan mo. Pati na rin ang nanay Nora mo sa baryong to. Salamat, Rael. At sa matagal na panahon na hindi kami nagkita, ngayon ko lang ulit nakita ang pinakamatamis na ngiting natanggap ko habang nabubuhay ako. Ang ngiti ng babaeng minsang minahal ng bata kong puso. Mula nung araw ding yon, mas naging malapit na kami sa isa't isa ni Nikita, Miss Ami. Minsan, tinutulungan ko siya sa mga paninda niya. At pagkatapos, nagpupunta naman siya sa kubo para kumustahin ang lagay ni nanay. Para na nga siyang naging manggagamot dahil sa pag-aalaga niya kay nanay. Magkababata kaming dalawa kaya parang hindi na rin naging hadlang sa amin ang taon at distansyang pumagitan sa amin, Miss Ami. Parang yung pa nga ang nagpatatag. Hanggang isang araw, nakita ko ni Doña Carmen na inaayos sa mga paninda ni Kit sa palengke. Magandang araw iyo. Nasaan ang nanay mo? Bakit ba ako parati ang hinahanapan nito kay nanay? Mukha bang hanapan ako ng nawawala? Nandun siya sa kubo, Doña Carmen. May kailangan po ba kayo sa kanya? Sa ngayon wala naman. Nagtataka lang ako na hindi ko na siya nakikita masyadong lumalabas sa bahay niyo. Pinuntahan ko siya kahapon nang sabi masama raw ang pakiramdam.
Totoo ba yun, Rael? Opo. Masama po talaga ang pakiramdam noon itong mga nakarang araw. Buti na nga lang po at nandito si Kit. Kung hindi dahil sa mga halamang pinabasbasan niya na ibinebenta niya, ay baka hindi gumaan-gaan ang pakiramdam niya. Ayaw po kasi magpadala ni nanay sa albularyo. Yun daw po kasi ang patakaran dito. Sige, may punto naman siya. At alam kong alam mo rin naman ang dahilan kung bakit, hindi ba? Hindi na natin gugustuhin pang malasin ang baryo dahil sa nangyari noon. Opo. Naintindihan naman po namin yun ni nanay, Doña Carmen. Bakit pala bawal ang mga albularyo rito, Doña Carmen? Malalaman mo rin sa tamang panahon, Kit. Hindi pa sa ngayon, Iha. Siya nga pala. Kaya ako nandito ay para imbitahan ka sa pauna nating padasal. Naalala mo naman siguro kung ano napag-usapan nating noong nakaraan, hindi ba? Naniniwala naman akong hindi mo pa nakakalimutan ang tungkol doon, Iha. Opo. Mabuti. O siya, sige, mauna na ako sa inyong dalawa. Kailangan ko munang maghanda para sa padasal na gagawin. Ano yung usapan niyo ni Doña Carmen, Kit? Pumapayag kang umanib sa kanila? Oo. Yun ang gusto niya eh. Yun daw ang paraan para payagan niya akong manatili rito sa baryo niyo. Natawa nga ako sa kanya nun. Sabi niya kasi sa akin, kapag sinamba ko raw ang Diyos na sinasamba nila, dodoble raw ang mga biyayang darating sa buhay ko. Ha, hindi niya alam. Pangontra yun sa kanila. Pero bakit ka pumayag? Hindi ka ba nag-aalala na baka kung anong pwede mangyari sa'yo? At saka, yun nga ang pinagtataka ko eh. Kung pangontra sa kanila tong mga binibenta mo, bakit si nanay lang tinablan at hindi si Doña Carmen? Hindi ba dapat silang dalawa? Alam mo yung sinasabi nilang, kung gusto mong mas abansi ka sa kalaban mo, dapat maging malapit ka sa kanya. Kung gusto ko talagang basakin ng kung anong binuo nila, kailangan alam ko kung anong kahinaan nila. Para alam ko kung saan sila titirahin. Hindi ka kaya mabe-brainwash, Kit? Sabi ni nanay, malala raw silang mang-brainwash. Kaya nga nadala siya noon na umanib sa kanila eh. Protektado ako nitong medalyon na hawak ko, Rael. Alam kong hanggat suot ko to, hindi ako manadali ng kahit na sino. Ginagabayan ako ni nanay sa taas, Rael. Tsaka, kailangan kong gawin yan para alam ko kung paano natin sila pababagsakin. May tiwala ka naman sa akin, di ba? Oo naman, ikaw na yan eh. Yan lang ang gusto kong marinig. Sige na, may mga bibili na oh. Mamamalengke ka rin doon. Sige, ingat ka. Natutuwa ako sa pagiging malapit namin ni Kit, Miss Amy. Pakiramdam ko, bigla ako nagkaroon ng kakampi sa katauhan niya. At ngayong alam kong nandyan siya sa tabi ko, mas nagkaroon ako ng lakas ng loob para lumaban. Gusto ko na rin kasi talagang makawala si nanay sa samahang yon. Walang ibang nasa isip ko nung mga panahon yon, kundi ang pagdarasal na sana sa madaling panahon matapos na namin to. Kinagabihan, nasa mahimbing na akong pagkatulog nang marinig kong sumigaw si nanay. Mabilis akong bumangon, Miss Amy. Kamuntikan pa ako matumba dahil nabigla ako sa pagtayo. Nang makalabas ako sa kwarto ko, nakita kong puro dugo ang nasa lupa. May naririnig akong umaatungal na isang hayop sa labas ng kubo namin. Pero alam ko sa sarili kong hindi lang yun normal na hayop. Nang tingnan ko ang kwarto ni nanay, mas nakumpirma ko lang hinala ko dahil wasak ang bintana niya. At mukhang doon lumusot ang kung anumang hayop na kumuha sa kanya. Mabilis kong kinuha ang itak na nasa gilid ng pintuan namin at lumabas para hanapin si nanay. Nay, nasan ka? Hayop ka! Papatayin kita! Uubusin ko kayo! Hindi ko hahayaang may matira pa sa inyo! Oh, sikit yun ah. Tama na yan, Kit! Nay! Wala na yan, Kit. Tigilan mo na yan. Mapapagod ka lang. Nagsisimula na silang manguha ng mga bata, Rael. At mukhang ang nanay mong gagamitin nila ngayong gabi para makakuha nun. Tulungan muna natin makatayong nanay mo, Rael. Buti na lang na timing na nagising pa ako. At nagdinilay-nilay na marinig kong sumigaw siya. Oo, sige. Salamat, Iha. Kit, maraming salamat, Iha.
Utang ko sa iyo ang buhay ko. Kung hindi mo kami naabutan, malamang hindi niyo na ako ulit makikita. Dito na muna po kayo sa kubo ko pansamantala, Aling Rafaela. Bukas na lang po kayo ng umaga bumalik sa kubo niyo. Bibigyan ko na lang din kayo ng pamproteksyon sa katawan. Pati na rin ang bahay niyo. Malakas ang kutob kung pabalikan nila kayo. Eto po. Uminom muna kayo ng tubig. Para kahit papano, may masmasan kayo. Maraming salamat talaga, Iha. Balang araw, makakabawi rin ako sa inyo ni Nora sa lahat ng naging kasalanan namin sa inyo noon. Nakakalungkot lang dahil kapag naaalala ko mga nangyari noon, nilalamon ako ng konsensya ko. Minsan ko na rin naging malapit na kaibigan si Nora. Kung hindi lang dahil naangkin ni Doña Carmen ang pag-iisip ko, natulungan ko siya. Buhay pa sana siya ngayon. Wala po na kasi siguro kung ganyan nga ang mangyayari, Aling Rafaela. Panigurado akong kung sakim na klase ng tao si Doña Carmen. Malamang sa malamang, makakahanap pa rin siya ng paraan para mapatay kami't ubusin ang mga bata sa baryong tong kakaalalay, kapalit ng mga bata. Ang totoo niyan, gustong-gusto kong pinipigilan ako ni Rafael. Ibig sabihin lang noon, may pag-asa pa talaga akong makawala sa sistemang to. Nung malaman ko rin kasing nagparamdam na si Sitan, maraming beses na akong hindi makatulog ng maayos. Napapanaginipan kong asawa ko. At sa pagtulog ko, lagi niyang sinasabi sa aking maayos na siya ngayon. Masaya at payapa. Yun din ang gusto niya para sa akin. Para sa aming dalawa ni Rael. Pero, masyado akong nilamon ng kagustuhang ibalik pa rin siya. Na makasama namin ang anak niya. Nito ko lang din napagtanto na kung mangyari yon at mamaalam kami sa mundo, saan naman kami pupulutin ang lahat ng ito pagkatapos. Kaya malaking bagay na rin para sa akin na bumalik ka. Mas lalong lumakas ang loob ko. Ngayon ko lang nalaman lahat ng to. Hindi ko alam na ganito palang iniisip mo, Nay. Alalang-alala ho ako sa inyo. Kung alam niyo lang, hindi ko maisip kung ano mangyayari sa akin sa oras na pati ikaw kunin sa akin. Yan nga ang dahilan ko kung bakit ako pumayag sa gusto ni Doña Carmen na pag-anib sa kanya. Dahil sa oras na malaman ko kung paano wawakasan ang samahang yun, sisiguraduhin ko makakawala lahat ng matatandang kababaihang kumapit sa mga matatamis na salita ni Doña Carmen. Ito lang ang masasabi ko, Aling Rafaela. Sa ilang taon kong sinanay ang sarili kong tanggapin na wala na talaga si nanay. Ang isa sa mga natutunan ko ay manalig sa kanya. Dahil kung meron mang Panginoon na tunay na makapagbibigay sa atin ng maginhawang buhay, yun ay walang iba kundi ang Diyos Ama na nasa langit. Siya at siya lang. Wala nang iba. Manghang-mangha ako habang nagpapalipat-lipat sa dalawang babaeng mahalaga sa buhay ko, si Nikita at si Nanay. Hanggang ngayon, hindi pa rin ako makapaniwalang darating ang araw na magkakaroon ng malinaw na pag-uusap sa pagitan nilang dalawa. Lalo na sa parte ni Nikita na naagrabyado ng sobra. Kinabukasan, nagsabi sa akin si Kate na pinapatawag daw siya ni Doña Carmen. At kung tama ang memoryang yon, ganito niya ikinuwento ang nangyari sa pagpupulong na yon. Sa makalawa na ang opisyal na pagbubuhos biyaya ni Sitan sa mga taga-baryo, yun ay bilang pasasalamat sa mga dugo ng mga batang inialay sa kanya. Tuwang-tuwa siya sa atin, mga kasama. Sa wakas, sa matagal na panahon ay hinintay kong purihin din ako ni Sitan para sa lahat ng mga nagawa ko para sa kanila. At ito na yon. Unti-unti nang nagbubunga ang mga paghihirap natin. At bilang paghahanda, inatasan niya tayong maglikom ng mga bata. Hindi lang sa baryong ito, kundi sa iba pang hindi masyadong napapansin ng gobyerno o ng kung sino mang mga tao na posibleng maging malaking balakid sa atin. Tama! Masyado na maingay mga tao ngayon. Marami reklamo.
Sila na ang binibigyan ng biyaya, sila pa Oo itong nga. mga maarte eh. Langya. Oo nga. Kailan pa naging maarte ang usaping kaligtasin ng buhay? Mga matatanda talaga. Kaya nga dapat, kung mas marami tayo sa samahan, paniguradong mas paniniwalaan nilang ayos lang ang ginagawa natin, na may kabutihan namang kapalit ang gagawin nilang pag-alay ng mga bata, hindi ba? Oo nga, mas mabuti nga kung ang mga kinukuha natin ay yung mga batang walang pakialam ang mga magulang nila sa kanila. Dahil malas o di naman kayo makapasaway. Mas mabuti yung ganun, di ba? Kit, Iha, bilang isa ka sa mga bagong miyembro ng samahan natin, ano sa tingin mo? Mas makabubuti kaya kung ang kunin natin ay ang mga batang hindi binibigyan ng atensyon ng magulang? Hindi ko po alam na kailangan ko na po palang mabigay ng opinyon. Bago pa lang kasi ako rito sa samahan natin. Para nakakahiya naman kung magsasalita na ako kaagad. Walang nakakahiya hanggat tapat ka sa mga binibitawan mong salita sa harap ng samahan natin, Iha. Tsaka pinahalaga naman namin ang lahat ng boses na sinusubukang magbahagi ng kanilang mga ideya. Kaya malaya mong sabihin ang mga hinaing mo. Wala pa po kasi talaga akong maisip, Doña Carmen. Kung maaari, ang gusto ko lang muna sanang mangyari habang nandito ako sa pagpupulong na ito ay makinig. Hanggang sa makilala ko ang mga taong bumubuo nito. Hindi po ba? O talagang kailangan na agad ng ideya ko? May punto ka nga, Iha. Mas mabuti nga namang malaman mo muna kung ano nga bang layunin ng ating samahan para mas makapagbigay ka ng maayos na ideya sa mga susunod nating pagpupulong. O siya, yan na muna sa ngayon, mga kasama. Ipatatawag ko na lamang muli kayo sa susunod. Maraming salamat sa pagpunta. Maliban sa iyo, Kit. Maiwan ka muna. Gusto muna kitang makausap, Iha. Sige po, Doña Carmen. Paalam din po sa inyo. Masaya rin ako nakilala kayo. Halika muna rito, Iha. Umupo ka sa harapan ko. Eto na po. Nga pala, Doña Carmen. Ito na ba yung lugar na parating yung pinagdadausan ng pagpupulong? Magandang lugar, ah. Malawak ang espasyo. At lahat ng ito ay galing sa kanya, kay Sitan. Hanggang ngayon parang panaginip pa rin ang lahat para sa akin. Parang dati lang. Hanggang pangarap ko lang magkaroon ng sariling mansyon, mga mararangyang gamit, mga kalupaan, at kung anong titulo na hinahawakan ko ngayon sa baryo natin. Ang tagapamuno. Kaya sinasabi ko sa iyo, malaking bagay para sa akin na sumali ka sa amin. Malaki ang potensyal na nakikita ko sa iyo. At sa totoo lang, bilang wala akong naging anak dahil bawg ako dati kaya iniwan ako ng asawa. Pakiramdam ko, pwede kitang maging anak. Anak? Bakit niyo naman po naisip niyan, Doña Carmen? Sandali lang, Iha. Ikukuha muna kita ng maiinom mo. Langya. Siya lang nakaisip na. Hindi ko naisip yun. Tsaka hindi ba siya masusuka kapag nalaman niyang taong gusto niyang maging anak? Ay kamunti ka na rin niyang ialay noon. Kakasura. Ito na ang tubig mo, Iha. Inumin mo na. Dahan-dahan lang, ha? Sige po. Salamat. Bakit ganyan pong lasa ng tubig niyo? May nalalasaan akong metal. Tsaka, tubig naman to ha. Bakit ganyan ang lasa? Sagradong tubig yan ang grupong ito, Kit. At ang mga umiinom lang ng ganyang tubig ay ang mga miyembro ng matataas na ranggo sa samang ito. Ho? Anong ibig niyo sabihin? Masakit man para sa akin. Kailangan kong alisin si Rafaela bilang kanang kamay ko. At ikaw? Ikaw, Kit. Ang tanging naisip kong pwedeng sumunod sa yapak ko. Masyado naman yatang mabilis, Donya. Hindi ko po matatanggap to. Hindi ko pa nga po alam kung bakit niyo ako gustong umanib sa samahang to. Wala naman po akong maiaambag sa inyo. Simple lang. Dahil katulad ko, iisa lang ang misyon natin. Yun ay ang magdala ng gaginawahan sa baryo. Malaking tulong nang may alam ka sa mga pampaswerte, Iha. Kaya hindi na bago sa'yo ang ganong konsepto. Pero kumbaga, palalawakin lang natin. At may mga kailangan lang tayong baguhin sa mga ginagawa mo. Teka,
Balak niyo hubang pabasbasan sa Diyos niyo ang mga gawa ko? Ganon nga. Nakakatuwang katalinuhan mo, Kit. Gusto ko na nakukuha mo ang mga bagay-bagay. E di na ako nahihirapang ipaintindi sa iyo ang kung anong gusto kong mangyari. Sandali lang ho, Doña Carmen. Nire-respeto kung magkaiba tayo ng pananiniwalaan patungkol sa mga Diyos at pagsamba. Pero, parang hindi naman ho tama na binabago niyo ang kung anong nakasanayan kong gawin. Isa pa ho, tuloy na kadalisayan ang nakapaloob sa mga pampaswerte kong yon. Ngayon, kung Kinokontra mo ba ako, Iha? At saka ikaw na nga itong tinutulungan namin pero ganyan ka pa kung makitungo sa akin. Iha, para sa'yo itong ginagawa ko. Para matulungan kang mas sumagana pa ang negosyo mo. Kung tinatanggihan mo ko, ayos lang. Pero dahil may alam ka na tungkol sa samaang ito, sinasabi ko sa'yong hindi ka basta-basta makakaalis sa baryong ito. pananakot ho ba yan, Doña Carmen? Bakit ko naman gagawin yon? Kung kaya naming tutuhanin ang kung anumang binitawan namin, hindi ko kailangang manakot, Iha. Iniimporma lang kita. Magkaiba yon. Hindi ko kasi maintindihan kung bakit kailangan pang sa ganitong paraan niyo tamasahin ang sinasabi niyong swerte. Kung ang tunay na swerte ay makukuha lang kung ipinagkaloob na sa inyo to ng Diyos. Kaya nga, Iha. At sino bang Diyos namin? Walang iba kundi si Satan lang. Hindi siya katulad ng kung sino mang Panginoon na kinikilala ng mga katulad mong tao. Kami? Kinilala namin ang mga sarili naming disipulo ni Satan. At dahil doon, ipinagkakaloob niya sa amin ang mga hiling namin. Kapalit na rin ang serbisyo namin sa kanya. Hindi ho ba kayo kinikilabutan sa mga sinasabi niyo, Doña Carmen? Binibenta niyo ho ang sarili niyo sa isang demonyo? Wala kang karapatang tawaging demonyo si Satan, Kit. Dayuhan ka lang sa baryong ito na pinayagan ni Satan na manirahan dito. Sino ba sa inaakala mo nagmamay-ari ng lugar na ito? Walang iba kundi si Satan. Kaya nga dapat magpasalamat ka sa kanya. Dahil alam niya kung sino nga dapat ipinapatapon ng lugar na ito. Kaya kung ako sa'yo, Iha, mas gugustuhin kong pagsilbihan na lang si Satan. Dahil siya ang Diyos ng mundong ito. At hindi rin magtatagal, masasakop niya na ang mga tao. Sa oras na mapatunayan niya sa mga ito, nakarapat dapat siya sa pagsamba ng mga ito. Alam kong naguguluhan ka pa sa ngayon. At nalilito na rin kung totoo bang mga pinagsasasabi ko o hindi. Pero Iha, kung meron mang saksi sa lahat ng mga nagawa ni Satan, ako yon. At hindi ko na ulit hahayaan pang maulit ang nangyari noon. Minsan na kaming tinalikuran ni Satan at hindi yun nakabuti para sa mga taga-baryo. Kaya ngayon nagbabalik na siya at handa na siya ulit tanggapin tayong mga nasasakupan niya. Gagawin ko ang lahat para maibalik kay Satan ang lahat ng nararapat para sa kanya. Nakakakilabot. Yun ang masasabi ko. Hindi na raw noon nakapagsalita si Kit dahil nga muntika na siyang pumalpak. Ang sabi pa naman niya, pumunta siya sa pagpupulong na yon para malaman ang mga impormasyon tungkol sa samahang yon. Ang kaso, hindi niya talagang malunok ang prinsipyo ng mga kasali doon, lalo na ni Doña Carmen. Masyado na talaga silang nilamon ng imahe ng pagdadala ng swerte ni Satan sa baryong ito. Ano nang plano mo ngayon? Kailangan ko malaman kung anong kahinaan ni Satan. Gayong nalaman kong gumagamit pala siya ng mga katawan ng kasapi nila sa kultong yon para makakuha ng mga bata. Kailangan ko silang bantayan. Bantayan? Paano mo gagawin yun? Hindi ko pa alam. Pero siguradong hindi titigil si Doña Carmen hanggat hindi niya nakukuha ang gusto niya. Pinag-aralan ko yung itsura ng matatandang nandun, Rael. Nakita ko yung babaeng nawala ng anak nito lang. Mukhang kahit siya, nakumbinsi ni Doña Carmen na umanib sa kulto. Kung ano mang pinangako niya doon sa babae, mukhang kabaliktaran sa posible niyang pagkabawi sa anak niya. Kung nandun siya, hindi ba dapat nagawa niya ng magalit? Magwala? Bakit wala siyang ginawa? Nang tingnan ko yung mga mata nila, wala silang mga emosyon.
Sinubukan ko pangangitian ng ilan sa kanila eh. Pero hindi mo lang umiti pabalik. Ibig sabihin, nasa ilalim sila ng hipnotismo. Maaring kung ano mang iniutos sa kanila ni Doña Carmen, ay agad nila yung susundin. Tama ka. At ang nakakakilabot pa, mga nakasuot sila ng mga habang itim na damit. May 4 din na nakasuot ng ulo ng usa. Ang pikit-pikit ng pakiramdam ko doon. Pero buti hindi ka tinablan ng hipnotismo ni Doña Carmen. Dala ko pa rin naman ang medalyon ko. Tinanggal ko lang sa liig ko. Pero sinigurado kong nakatago lang sa bulsa ng damit ko. Kung nagkataon, talagang mawawalan ako ng pag-asa na kumbinsin si nanay na tumiwalag sa samahang yun sa oras na tumapak siya sa lugar na yun. Hindi malabo yun. Pero gaya nga ng sinabi ni Aling Rafaela, matagal na niyang planong kumawala kay Doña Carmen, di ba? Naaawa ko sa pamilya ng mga nakulong doon. Ano kaya pwede nating gawin para mailigtas sila? Sasabihan na lang kita ulit kapag nakahanap na ako ng butas na sinasabi nilang Diyos na sinasamba nila. Napayuko ako. Hindi ko alam kung ano ang mas nakakatakot. Ang mga sinabi ni Kit o ang posibilidad na dahil tinanggal na si nanay bilang kanang kamay ni Doña Carmen ay may pwedeng gawin ng mga ito sa kanya. Doon sa nabanggit mo kanina, nasabi mong gagamit sila ng katawan ng kasabi nila, di ba? Tapos sinabi mo pang tatanggalin na si nanay bilang kanang kamay ni Doña Carmen. Kung totoong sinasabi mo, ibig sabihin, Oo. Posibleng gamitin nilang nanay mo. hindi. Hindi pwede yun. Hindi ako makakapayag. Kaya kailangan natin maging handa, Rael. Pero iwasan natin ang pagiging padalos-dalos. Yung mga kumuha kay nanay. Nung nakaraang gabi, paano kung bumalik sila? Babalik sila. Walang paligoy-ligoy na sagot ni Kate. Kahit alam ko namang walang pag-aalinlangan niyang sasagutin ang tanong ko, ay hindi ko pa rin maiwasang hindi makaramdam ng kaba. Siyempre, sino ba namang hindi kakabahan, Miss Amy? Lalo na't usapang pamilya yon. Danay ko ang pinag-uusapan dito. Kasasabi ko lang na hindi ko kakayanin pag nawala siya sa akin at ako ang magpuprotekta sa kanya. At kung hindi ko magawa, anong mangyayari sa amin? Hindi sila basta sumusuko. Lalo't kapag may target na sila. Ganyan. Ganyan ang ginawa nila sa amin ng nanay. Kung ganun, anong gagawin natin? Sa ngayon, palalakasin muna natin ang proteksyon ng bahay niyo. At kung hindi gumana? Kailangan gumana. Hanggang sa masiguro nating protektado ng nanay mo. Pati na rin ikaw. Kailangan alam ko na rin kung anong kahinaan ng kultong yon. Base sa sinabi ni Doña Carmen, ginagamit lang ang katawan ng mga miyembro. Ibig sabihin, meron pa talaga nasa likod nun. Yun ang kailangan nating alamin. At ang isa sa naiisip ko, gumawa ng ritual. Kung hindi gumana, kailangan na nating harapin kung sino talaga si Sitan. Hindi ko alam kung bakit, pero sa sandaling yon, may kung anong malamig na pakiramdam ang gumapang sa likod ng leeg ko. Parang may nakikinig sa usapan namin. Nakita kong parang natigilan din si Kit tapos tiningnan niya ako sa mga mata. Parang kinukumpirma kung tama ba ang hinuha naming dalawa. Pagkatango ko, tsaka dahan-dahang nakapalingon si Kit sa may kagubatan. At doon ko unang nakitang ekspresyon sa mukha niya. Ang ekspresyon ng isang taong biglang nakakita ng bagay na hindi dapat naroon. Ano yun? May nakita ka ba, Kit? Bakit parang nababahala yung itsura mo? May sumusunod sa atin. Nasaan? Parang wala naman ah. Nandyan sa kakahuyan, Rael. Matangkad na matandang nakatingin ng diretso. Sa pwesto natin. Sigurado ka ba? Baka naman guni-guni mo lang. Parang naririnig ko kanina eh. Di ba? May nararamdaman kang parang nakatinig sa atin. Oo. Oo, titingnan mo ulit. Napapalunok akong tumingin sa direksyong tinititigan niya kanina. At hindi nga nagkamali si Kit, Miss Amy. Kinusot ko pang muli ang mga mata ko, pero ganun pa rin. Walang ibang nandun maliban si isang matandang lalaki na nakatayo sa gitna ng mga puno.
Tahimik lang ito nakatitig sa amin. Kinilabutan ako. Dahil ito rin ang matandang lalaki na minsang kinausap ni nanay na matagal na raw siyang hinihintay. Mukhang kilala niya na kung sino ang babangga sa kanya. Sino ka? Anong ginagawa mo rito? Huwag kang sumigaw, Rael. Hindi lang siya nakakarinig sa'yo rito. Yung matandang yan. Minsan ko na yung nakita, Kit. Nung unang beses na nawala si nanay sa sarili niya, sinundan ko siya hanggat sa makarating malapit sa gubat. Nakita ko matandang lalaki na nakausap niya. Mukhang hindi basta-bastang matandang lalaking yan, Rael. Kaya nga dapat huwag kang sumigaw. Kung ayaw mong maiba ka pang manggambala. Matagal ko kayong hinintay. Umalis ka dito! Maririnig kaya niya tayo, Kit? Halata naman kung pinakikinggan niya tayo, Rael. Ay maririnig niya tayo. Kahit may kalayuan ang distansya natin sa kanya. Umalis? Kung ngayon pa nagsisimula pa lang ulit ang lahat, hindi nyo naiintindihan kung gaano nakalalim ang pagkakagapos ng baryong to sa akin. Kung ganun, ikaw si Sitan at isa kang matanda. Hindi ka namin hayaan. Kung akala mo, mapipigilan mo ako, bata, nagkakamali ka. Lalo na't pagmamayari ko na ang karamihan ng mga tao sa baryong ito. Rael, huwag kang titingin sa mga mata niya. Bakit? Sundin mo na lang. Taka, nawala siya, Kit. Umalis ba siya? Hindi. Patuloy niya lang tayong binabantayan. Grabe. Ibig sabihin, anumang oras ay magagawa niyang saktan tayo, Kit. Lalo na't kaya pala niyang magkatawang tao. Hindi, Rael. Dahil kung ganun nga, nakikinig pa lang siya. Nasaktanan niya tayo. Pero hindi niya nagawa. Nagmamanman pa rin siya sa atin. Ang sabi ni Doña Carmen, pagdating pa ng kabilugan ng buwan, dun pa lang sa pag-aalis sa kanya ng lahat ng mga batang makukuha sa baryong to at sa iba pa, ang tuluyan niyang pagising. Ibig sabihin, hindi pa siya ganun kalakas ngayon. Ibig sabihin ba nun? Ibig sabihin, bago dumating ang kabilugan ng buwan, mailigtas na natin ang lahat ng kabataan at hindi matuloy yung pag-aalis sa kanya. Anong kailangan gawin? Sa madaling panahon, kailangan na natin makagawa ng mga gagamitin natin panglaban sa mga halimo at kulto na yan. Kaya nung mga oras na yon, nagdesisyon na kami ni Kit na simulan na ang paggawa. Nanatili ako sa kubo niya sa may sapa hanggang sa hindi ko na namalayan ng oras. Sa kubo namin, nung gabi, dinalaw daw ni Doña Carmen ang nanay ko. Mag-isa lang daw si nanay noon. Tapos na siyang kumain ng hapunan at napagpasyang hindi na lang niya ako hihintaying makauwi dahil inaantok na siya. Pero paghiga niya raw nun sa papag niyang kama, biglang bumigat ang pakiramdam niya. Parang may kakaiba siyang nararamdaman sa katawan niya, Miss Amy. Muli, parang naging matalas ang pandinig niya. Nanlalabo, tapos lumilinaw ang paningin niya. Pati na rin ang pang-amoy niya, mas lumalala. Ano ba to? Ang bilis ng tibok ng puso ko. Bakit ganon? Bakit pakiramdam ko'y umiinit ang katawan ko? Nasaan na ba si Rael? Hindi pwede to. Hindi pwede. Sino yun? Wala naman akong inaasahang bisita. Doña Carmen. Magandang gabi, Rafaela. Doña Carmen, anong ginagawa niyo rito? Masyado na pong malalim ang gabi Ay dapat nagpapahinga na ho kayo sa inyo. Hindi mo malang ba ako aayain pumasok sa pamamahay mo, Rafaela? Alam mo namang gabi na. Kaya hindi ba dapat mas gugustuhin mong papasukin ako sa inyo kaysa pauwiin? Opo, pasensya na. Pasok po kayo sa loob. Nasaan ang anak mo? Wala ba siya rito? Hindi pa siya nakakauwi, Doña Carmen.
Siguro ay nasa bukid pa rin yon hanggang ngayon. Baka mamaya pa. Siya nga pala. Ano pong gusto niyong inumin? Tubig na lang. Sige po. Pagkasalin ko kayo ng maiinom. Matagal kitang hinintay sa pagpupulong nung nakaraan. Ito na po ang tubig niyo, Doña Carmen. Hindi ka dumating. Pasensya na po, pero hindi po talaga. Alam mo kung anong pinakaayoko sa lahat, hindi ba, Rafaela? Yun ay ang tinatanggihan ako. Bakit ginagawa mo pa rin? Nakakapagtaka lang. Dahil dati naman ay masunurin ka. Anong nangyari, Rafaela? Gusto ko na pong tumiwalag sa samahan, Doña Carmen. Ayoko na pong sumali sa kung ano ang ginagawa ninyo. Kung makapagsalita ka naman ay parang diring-diri ka sa mga pinagsamahan natin. Minsan ka din namang nakinabang, Rafaela. Magkaiba po ang noon sa ngayon, Doña Carmen. Marami nang nagbagong mula ng huling ginawa natin to. Imposibleng hindi mo pa nararamdaman ngayon, Rafaela. Nararamdaman ng alin? Anong ibig mong sabihin? Huwag ka nang magmaang-maangan pa. Alam kong alam mo ang tinutukoy ko. Hindi ko kayo maintindihan, Doña Carmen. Huwag mong sabihin hindi mo alam na mayroon ang nagbabago sa katawan mo. Para bang tinamaan ng kidlat si nanay sa narinig niya mula kay Doña Carmen. Dahil alam niyang totoo, malaki na talagang nagbago sa kanya. At may nararamdaman siyang kakaiba sa sarili niyang katawan na siyang kinakatakutan ni nanay, Miss Amy. Hindi ka pinili ng walang dahilan. Pinili? Pinili saan? Doña Carmen, wag na ho kayo magpaligoy-ligoy pa. Pinili para sa susunod na hawak ng posisyon sa samahan. Anong pinagsasasabi mo? Hindi ako magiging leader ng kulto mo, Doña Carmen. Hindi ko matatanggap yan. Hindi mo naman kailangang tanggapin ngayon, Rafaela. Hindi ka rin naman namin minamadali. Para sabihin ko sa iyo, Doña Carmen, wala akong ibang Diyos na tinuturing kundi ang Diyos lang na nasa langit. Hindi kung sino. Matagal ko na sanang ginawa. Kaso masyado akong naging bulag. Pero ngayon, hindi. Hindi ako makapapayag. Hindi ka pwedeng umatras, Rafaela. Dahil kahit tumanggi ka, unti-unti ka nang kinukuha ni Sitan. Hindi. Ayoko. Nararamdaman mo, hindi ba? Ang gutom, ang init sa katawan mo, ang tawag sa iyo ng gabi. Magkikita tayo sa susunod na pagpupulong at sa pagkakataong yon, sana'y handa ka ng tanggapin ng lugar na para sa iyo. Oh, Diyos ko. Ano bang ginagawa nila sa akin? Hindi nakabawi si nanay sa lahat ng mga sinasabi ni Doña Carmen. Dahil kahit siya, alam niya sa sarili niyang totoo ang mga sinabi nito. Na yung mga binanggit niya ay talagang nararamdaman niya sa katawan niya, kung saan hindi niya maintindihan kung bakit niya dapat maramdaman yon. Tapos yung sinabi pa nitong pinili siya ni Sitan, ibig sabihin ba, kaya niya nararanasan ang lahat ng yon ay dahil sa kagagawa ni Sitan? Bumuga ng marahas na hangin si nanay at napaupo na lang sa mahabang kahoy. Maaga pa lang ay dumating na si Kate sa kubo namin, Miss Amy. May dala na naman siyang mga halamang gamot at ang maliit na bote ng langis na ilang beses niya nang ginamit para gamutin si nanay. Kaso ang ipinagtataka ko, nakailang beses na siyang binabalik-balikan ni Kate, pero habang tumatagal, parang mas bumibigat ang pakiramdam niya. Kumusta na siya, Rael? Hindi pa rin maayos ang pakiramdam niya. Tingnan ko nga ulit ang mga sugat mo, Aling Rafaela. Dito ka na lang umupo, Nay. Salamat, anak. May mga nararamdaman ka pa rin, ho ba? Oo, iya. Parang, Pasensya na, Aling Rafaela. Mahapdi talaga yan. Konting tiis muna, Nay.
Pinuntahan ako nung isang gabi ni Doña Carmen. Ano? Anong sinabi niya sa'yo? Isinalaysay sa amin ni nanay ang buong pangyayari. Kung paanong dumating si Doña Carmen sa bahay namin at kung paano siya nito kinausap tungkol sa mga bagay na hindi niya lubos na maintindihan. Hindi niya raw muna sinabi sa akin dahil ayaw niyang mag-alala ko. Pero hindi naman niya maaalis yun sa akin, di ba Miss Ami? Kaya napabuntong hininga na lang ako hanggang sa may sumagi bigla sa isip ko. May isang bagay akong hindi maintindihan, Kit. Di ba, bumili rin si Doña Carmen sa'yo ng charm bracelet nun? Kung ang anting-anting na mga binibenta mo ay laban sa kasamaan, bakit parang si nanay ang mas nakakaranas ng mga kakaibang bagay? Magkaiba ang epekto ng mga anting-anting, Rael. Hindi lahat ng mga binibenta ko ay maiisang layunin. Anong ibig mong sabihin? Yung langis na ginamit ko kay Aling Rafaela ay para makita at maramdaman niya ang presensya ng kasamaan. Para magising ang pakiramdam niya sa mga bagay na matagal nang nangyayari sa baryong to. Kaya pala parang mas malinaw kong nararamdaman ang mga bagay ngayon. Ibig sabihin lang, naging mabisa ang pulang sinulid na yun sa'yo. Hindi ka palubusang nilamon ng kasamaan. Pero yung bracelet na binili ni Doña Carmen, ibang usapan na yun. Pulang sinulid? Ito bang suot ko, Iha? Akala ko'y dahil sa langis. Tunay na binasbasan ng halaman ang ginamit ko para maging langis yun. Pero kung nagkataong hindi ka bumili ng pulang sinulid, baka hanggang ngayon, hindi mo pa rin tinatanggap na may mali sa ginagawa ng kulto nyo. Kaya pala. At kung ganun nga, ang lakas ng epekto ng pulang sinulid na to, Iha. Ang daming nagising sa katawan ko. Yung kay Doña Carmen ba, Kit? Hindi ba yun pareho lang? Sabi mo, pampaswerte rin yun. Yun ang sinabi ko sa kanya. Pero hindi yun ang buong katotohanan. Kung hindi pampaswerte, ano talaga yun? Sinabi ko naman sa inyong tunay na dahilan kung bakit ako bumalik, di ba? Ang charm bracelet na yun ay anting-anting na ginawa para labanan ng kapangyarihan ng kasamaan. Kapag sinusuot yun ng taong malinis ang hangarin, nagsisilbi itong proteksyon. Pero kapag ang nagsusuot ay mismong pinanggagalingan ng kadiliman, unti-unti nitong kinakain ang lakas na ginagamit niya. Ibig mong sabihin, sinadya mong ibenta yun sa kanya? Oo. Nung araw, nung nilapitan niya ako, sinadya ko yung ibenta. Dahil alam ko kung sino siya. Alam ko kung anong ginagawa niya sa baryong to. Kit, patawarin mo sana kami, Iha. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin nakakalimutan kung anong ginawa niya sa amin nung araw na yun. At kung paano nila kami pinagtulungan. Kung saan, si Doña Carmen ang namuno sa ritual na pumatay si nanay ko. Hindi ko pa siya kayang harapin ng diretso. Pero kung may paraan para pahinain ang kapangyarihan niya, gagamitin ko. Kaya mo ibinigay sa kanya ang bracelet? Para kung dumating ng pinakamalaking ritual na isasagawa nila, ay babalik sa kanyang lahat ng ginawa ng kasamaan. Kung ganon, ibig sabihin, hinihintay mo na lang na manghina siya? Hindi ganun kasimple yon. Matagal ang proseso. At habang nangyayari yon, lalo ring magiging delikadong ginagawa ng kulto. Kate, may tanong ako. Ano yun? Kung nagigising ang pakiramdam ko dahil sa pulang sinulid, ibig bang sabihin, mas lalo kong mararamdaman ang mga ginagawa nila? Oo. At yun ang dahilan kung bakit kailangan nating maging handa. Habang nagsasalita si Kit, napatingin siya sa kamay ni nanay na nakapatong sa kanyang tuhod. Doon ay may napansin siyang kakaiba. Sandali lang, Aling Rafaela. Bakit? Yung braso mo. Anong meron sa braso niya? Diyos ko, ano to? Unti-unting napatingin si nanay sa sugat na ginamot ni Kit kanina. Doon namin nakita ang isang manipis na maitim na guhit ang unti-unting gumagapang palabas mula sa gilid ng sugat. Kit, ano nangyayari sa kanya? Huwag kang gagalaw, Aling Rafaela. Sabihin mo kung ano yan.
Yan ang unang palatandaan ng gumagana ang ginawa nating panlaban. Yun bang sa bahay mo? Oo. Kapag nagsimulang lumaban ng katawan sa impluensya ng kasamaan, may marka talagang lumalabas. Ang ibig mong sabihin, Aling Rafaela, ay may puwersang sinusubukang pumasok sa'yo na ngayon na nagsisimula na tong tanggihan ng katawan mo. Hindi pa namin alam kung gaano kalakas ang puwersang yon, pero malinaw sa aming tatlo na nagsisimula na ang tunay na laban. Kinagabihan, nakaramdam daw si nanay ng lamig sa paligid. Parang bumapalot daw sa katawan niya at bigla siyang napunta sa isang lugar. Madilim at basa ang lupa. Yun pala, nasa gubat siya noon sa isang malagim na panaginip. Paninong nagbabantay sa ilalim ng lupa? Dinggin mo kami. Dugo ang susi, laman ng handog. At hininga ang kapalit sa lahat ng hiling namin. Lumabas ka sa dilim at tanggapin ang alay naming buhay. Sa ngalan ng gutom mo kami susunod at mag-aalay. Itali mo ang kaluluwa at lunukin mo ang liwanag niya. At sa gabing ito ikaw ang maghahari at kami ang inyong kamay. Tama na, Carmen. Kahit kailan, kahit anong gawin nyo ay hindi magtatagumpay ang kasamaan nyo sa baryong ito. Doña Carmen! Maawa ho kayo kay inay! Huwag niyo na ho siyang saktan! Wala akong kasalanan ng nanay ko sa inyo para gawin niyo to sa kanya! Tumahimik ka! Oo, walang kasalanan sa amin ang inay mo. Pero kung hindi dahil sa pangingialam niya, at kung hindi mo kami nahuli bago ka pa namin ialay sa aming Diyos, sana'y natutulog ngayon ang mahimbing ang inay mo. Naririnig mo na ba sila, Nora? Ganyan ang tunog ng lupa kapag nauuhaw sila sa dugo. Balang araw, matatauhan din ang lahat ng mga taong kasapi sa kulto niyong ito. Malalaman din nila na ang totoong swerte ay manggagaling lang sa isang Diyos. At yun ay ang Panginoon na nasa langit. Ipikit mo ang mga mata mo, Nikita. Hindi mo dapat ito nakikita, anak. Tumakbo ka na, Nikita. Huwag na huwag kang lilingon, anak. Takbo na! Inay! Nora, patawarin mo ako sa nagawa ko sa'yo. Hindi niya raw alam kung bakit kailangan niya pang mapanaginipan ulit yun. Nauntog na naman siya sa katotohanan. Kaya noong mga oras daw na yon, naramdaman na naman ni nanay ang matinding guilt dahil naging parte siya ng isang kasalanan at sa sakit na naranasan ng taong tumutulong sa kanya ngayon. Akala ni nanay ay matatapos ng panaginip na yon hanggang sa malipat siya sa isang lugar kung saan puno ng liwanag ang paligid. Tinakpan niya raw ang mga mata niya hanggang sa nabuo sa harap niya ang figura ng isang tao. Rafaela, Nora, paano? Hindi ba? Patay na ba ako? hindi ka papatay, Rafaela. Nandito lang ako dahil may mga bagay na kailangan kong sabihin sa iyo bago pa maging huli ang lahat. Nora, patawarin mo ko. Hindi ko alam kung paano haharapin ang ginawa namin sa iyo noon, sa anak mo. Pero alam ko naging bahagi ako ng aksyon na yon at kasalanan ko yon. Alam kong nagsisisi ka na, Rafaela. Nakikita ko yan ngayon. Pero gusto ko rin magpasalamat sa iyo. Sa kabila ng lahat ng ginawa namin, pinalaki mo si Kate na may mabuting puso. Kahit kami ang dahilan ng sakit niyo noon, tinulungan niya pa rin ako. Hindi siya nagtanim ng galit. Ganon talaga ang anak ko. Kung may pagkakataon man na makabawi ako, gagawin kong lahat para matulungan siya. Kaya nga ako narito, Rafaela. May isang bagay akong ipapakiusap sa iyo. Ano yun? Alagahan mo ang anak ko. Bantayan mo siya. Dahil darating ang araw na mas lalo siyang magiging target ng mga taong gumawa sa amin ng kasamaan. Hindi ko siya pababayaan, Nora. Ipinapangako ko yan sa'yo. Kailangan mong mag-ingat. Dahil hindi pa tapos si Doña Carmen. May plano pa siya. At kapag nangyari yon, maraming buhay na naman ang malalagay sa panganib. Lalo na ngayon nagbabalik na ang Diyos na minsan yung sinamba. Oh, Diyos ko.
Kaya kailangan mong maging handa. Hindi lang para sa baryo, kundi para sa anak ko. Pangako, Nora. Hindi na mauulit ang nangyari noon. Hanggat kaya ko, puprotektahan ko si Kit at lalabanan ko ang kasamaan na yan. Sa isang iglap, naglaho ang liwanag. Para bang hinigop ng dilim ang buong paligid hanggang sa mapilitang imulat ni nanay ang mga mata niya. Nora, kung napanaginipan ko siya, isa lang ang ibig sabihin nun. Nagpapalakas na si Doña Carmen. May tao ba roon? Sino yan? Magbakita ka! Oh, Diyos ko! Hindi to. Andito na naman sila. Dahan-dahan siyang sumilip sa bintana. Sa pagitan ng mga puno at hamog ng madaling araw, may isang anyo nakatayo sa labas. Matangkad, hindi gumagalaw. At tila nakatingin diretso sa bahay nila. Hoy! Lumayo kayo dyan! Rael! Nay, huwag kang lalabas. Anong nangyayari dyan? May mga nilalang dito. Hindi ko alam kung saan sila nanggaling. Oh, Diyos ko! Basta manatili lang kayo sa loob. Ako nang bahala dito. Rael! Mag-ingat ka! Ang dami nila, anak! Kaya ko to, Nay. Hindi sila makakalapit sa inyo. Isa pa! Halika! Rael! Sandali! Ano yun, Nay? Yung isa, gumagalaw ang katawan niya. Parang Anong tao, Rael! Tao sila! mga kasapi ng kulto? Mukhang ginamit sila. Sa bawat pagbagsak ng nilalang sa lupa, unti-unting bumabalik ang tunay nilang anyo. Mga taong dati ring kasapi ng kulto ni Doña Carmen. Ngunit habang abala ko nun sa pakikipaglaban, napansin ni nanay na may isang figura pa rin nakatayo sa malayo. Hindi gumagalaw, hindi lumalapit. Tahimik lamang na nagmamasid sa amin mula sa dilim. Rael, Ano yun, Nay? may isa pang hindi gumagalaw sa likod ng mga puno. Nakikita ko rin. Kanina pa siya nandun. Bakit hindi siya umaatake? Natatakot ba siya? Hindi niya kailangan Bakit? dahil siya ang pinaglilingkuran nila. Si Satan. Kahit sino pa yan, hindi ko siya papalapitin dito. Tama na ang mga takot na binigay nila sa atin. Rael, sandali. Nay, umatras ka sa bintana. Baka... Bakit tumigil? Ang dami nila kaninang umatake. Hindi to maganda. Nay, Ano yon? tingnan mo ang langit. O Diyos ko. Kabilugan ng buwan. Rael, Ano yun, Nay? ito ang sinabi ni Dora sa panaginip ko. Ano yun? Hindi pa tapos si Doña Carmen. Ibig mong sabihin, Gagawin na nila. ang ritual... At pagkatapos nun, wala na kami nakita pa. Unti-unting bumalik sa katahimikan ang gubat, para bang walang nangyaring kaguluhan sa gabing yun. Kinabukasan, nagising ang baryo na parang ordinaryong araw lang. Sumisikat ang araw, may mga batang naglalaro sa labas. At ang mga tao'y abala sa kani-kanilang gawain. Pero para kay nanay, hindi ordinaryong araw na yon. Dahil alam niyang kapag sumapit ang gabi at umakyat ang buwan sa kalangitan, may mangyayaring hindi na kayang pigilan ng kahit sino. Rael, kumain ka muna bago ka umalis. Mamaya na, Nay. Hindi pa rin mawala sa isip ko yung nangyari kagabi. Ako rin. Yung figurang yun. Sigurado ka bang sisitan yun? Oo. At hindi siya natutuwang napatumba mo ang mga tauhan niya, Rael. Kaya pala mabigat ang pakiramdam ng baryo ngayong umaga. Kit, ikaw pala. Nakakagulat ka naman. Kanina ka pa dyan, Iha? Kararating ko lang po. Narinig mo ba yung mga pinag-uusapan namin kanina? Hindi ko na kailangang marinig. Ramdam ko na. Kate, may nangyari kagabi. Sinubukan nila ulit akong kunin. Alam ko, may nakuha na naman sila mga bata kagabi.
Meron akong nabawi pero may ibang hindi. Ang lalahanan nila. Talaga hindi sila titigil hanggat hindi niya nakukuha ang gusto niya. At dahil mukhang gumagalaw na ulit ang kulto, ibig sabihin, hindi lang yun ang pwedeng mangyari. Anong ibig mong sabihin? Dahil kabilugan na ng buwan, mukhang ngayong gabi na nila gagawin ng ritual. Oh, Diyos ko, Anong plano mong gawin? pinag-iisipan ko pa. Kit, huwag mong sabihin pupunta ka roon mag-isa. Kailangan kong gawin yun, Aling Rafaela. Hindi ka pwedeng pumunta mag-isa. At hindi ko rin naman kayo papayagang sumama, Rael. Kit, kung hindi ko sila haharapin ngayon, may posibilidad na mauna si Doña Carmen kay Aling Rafaela. Napanaginipan kong tungkol dito. Kaya hayaan yung gawin kung anong dapat. Paano kung patibong to? Malamang patibong nga. Pero kung hindi ko ito titigil, mas marami pang buhay ang malalagay sa panganib. Kaya pala kailangan kanila bilang tulong para matapos ang ritual at maalay kay Sita ng mga bata. Siguradong gagamitin nila ang mga binibenta mo, Iha. Opo, kaya ngayong gabi, pupunta ako sa gubat at titiyakin kung hindi makukuha ang katawan mo, Aling Rafaela. Kit, mag-iingat ka. Salamat. Mag-iingat din kayo rito sa kubo. Bantayan ang paligid. Huwag hayaang makapasok ang sino man. Kung bakit ba naman kasi may mga kagaya ni Doña Carmen na hindi marunong makontento sa kung anong meron sila. Hanggat kaya ko, tatapusin kong sinimulan ng nanay ko. At hindi ako matitinag hanggat hindi natitigil ang kasamaan. Kit, kumain ka muna. Hindi pwedeng pumunta ka roon nang walang laman ang tiyan mo. Wala akong oras para kumain, Aling Rafaela. Bawat segundo ngayon ay mahalaga. Nora, sana'y nakikita mo ito. Sana alam mo na pinapahalagahan ko ang anak mo. At handa akong gawin ang tama. Tama ho bang narinig ko, Aling Rafaela? Binanggit niyong pangalan ni Inay? Napanaginipan kong nanay mo, Iha. Iniisip ko kung paano ka pinalaki ni Nora. Kahit sa hirap at panganib, tinuruan ka niyang maging mabuting tao. Kahit sa gitna ng kadiliman, may liwanag sa puso mo. Kaya nga ako lalaban eh. Hindi lang para sa akin, kundi para na rin sa kanya. At para sa baryong to. Alam kong nagkamali ako noon. At alam kong may nagawa akong nakasakit sa kanya. Sa'yo at sa iba pa. Pero hihingi ako ng tawad. At ngayon, gagawin ko ang lahat para hindi na maulit. Napatawad na kita, Aling Rafaela. Ramdam ko namang totoo ka sa sinabi mong pagbabago. At saka, handa na ako. Salamat, Iha. Tsaka dapat maging maingat ka, Kit. At huwag mong kalilimutan ang tiwala sa puso mo. Ang lakas ng kabutihan mo ay mas malakas sa anumang kasamaan. Kaya kung may mangyari sa akin, sana'y alam mo, ginawa ko to para sa lahat. Diyos ko, protektahan mo siya. At tulugan mo rin akong maging matatag para sa anak ng kaibigan ko. Aling Rafaela, may huling-hiling ako. Ano yun, Iha? Hawakan mong kamay ko. Para kahit sandali, maramdaman kong hindi ako nag-iisa. Oo, Iha. Sa huling sandali ng hapon, habang unti-unting lumulubog ang araw, ramdam ni nanay ang bigat ng responsibilidad. Hindi lang sa akin na anak niya kundi sa kabutihan ng baryo. At sa bawat pagtitig ni Kit sa labas ng bintana, alam nilang darating ang gabi ng kabilugan ng buwan at wala nang pwede makapigil sa nakatakdang laban. Nung gabing ngon, nagtipon ang mga miyembro ng kulto sa gubat kasama si Doña Carmen. Sinisimulan na nilang ritual. Sa gitna ng gubat ay may malaking bilog na bato at apoy kung saan inilalagay ang mga pampaswerte at alay sa kanilang Diyos. Ihanda ang lahat. Ang mga pampaswerte. Iaalay kay Sitan ngayong gabi. Sa wakas,
Makakamtan ko ang lahat ng kapangyarihan. Nakanda na ang lahat, Doña Carmen. Mabuti. Huwag lang magkakamali. Ang bawat galaw ninyo ay para sa tagumpay natin. Doña Carmen, hindi mo alam ang epekto ng ginagawa mo. Kid, ang kapal ng mukha mo para pahintuin ako. Hindi mo ba alam? Hindi yan magugustuhan ni Sitan. Hindi mo ito mangkukontrol. Lahat ng alay mo, hindi magdudulot ng swerte sa'yo. Swerte? Hindi ko kailangan ng swerte. Ang kapangyarihan ang kailangan ko. At ngayong gabi, iaalay ko ang lahat kay Sitan at makakamtan ko ang Diyos na hindi mo kayang pigilan. Yun ang akala mo. Sandali. Bakit parang may kamukha ka? Naalala mo na ba? Yung gabing pinatay mong ina ko? Nakikilala mo na ba kung sino ako? Isa lang naman ang batang nakatakas sa amin noon. At yun ay walang iba kundi si Nikita! Ikaw ba ang anak ni Nora? Ako nga! At ngayong gabi, sisiguraduhin ko magbabayad kasi lahat ng kasalanan mo sa amin. Anong nangyayari? Bakit parang hindi gumagana ang alay? Dahil ang lahat ng to ay hindi para sa swerte, Doña Carmen, kundi para sa kadiliman mo. Ang ginagawa mo ay babalik sa'yo. Mabilis na sumugod ang mga halimaw kay Kit, pero mabilis niyang nasalagang pag-atake ng mga ito. Inilabas niyang kutsilyo niyang may basbas at mabilis na itinarak ito sa halimaw na malapit sa kanya. Doon niya napansin na upos ito na parang usok at bumalik sa anyong tao. May ilang napaatras nang makita ang nangyari, Miss Amy. Lumaban kayo! Ihain niyo sa akin ang kapangyarihan! Hindi mo makokontrol ang katawan nila. Hindi kayo basta kasangkapan para sa kasamaan ni Doña Carmen. Buksan ang mata ng katotohanan. Lahat ng bumabalo sa inyo, lumisa na! Ang liwanag ng ina ko! Ang katarungan na nakalipas! Bumalik sa katawan nyo! Bumalik sa sarili nyo! Hindi! Hindi maaari! Anong ginagawa mo? Bakit hindi sila sumusunod? Tumalon siya pataas, umiwas sa atake ng isa pang nilalang at itinadyak sa gilid ang halimaw para bumagsak sa apoy ng bilog. Sa bawat galaw niya ay naging malinaw na ang kapangyarihan ng basbas. Ang mga halimaw ay tila natabunan ng liwanag. Hindi na kontrolado ni Doña Carmen. Lahat ng ginawa mo, babalik sa'yo! Hindi pwede! Kailangan pang maghari ni Sitan sa baryong ito! Carmen! Buuin mo na ang ritual! Dito na matatapos ang lahat, Doña Carmen. Hindi ako makakapayag sa gusto mo. Huwag ka na mangialam dito, bata! Ang mga katulad mo ay walang laban sa mga katulad ko! Natigilan si Kit nang bigla may itulak ang iba pang mga halimaw sa harapan niya. Yun ay walang iba kundi si Nanay. Ubo ito ng ubo habang lumuluhang tumingin kay Kit. Parang sinasabi nitong ipagpatuloy lang ang laban na nasimulan niya. Aling Rafaela! Anong ginawa niyo sa kanya? Anong sinabi ko sa'yo, Kit? Masyado ka kasing atat! Ngayon, tingnan natin kung hanggang saan niyang yabang mo! Dahil hindi na namin ibibigay si Rafaela sa'yo! Mga hayop! Hayaan mo na ako. Labanan mo na sila. Wala kayong makukuha sa kanya. Hindi ako makapapayag. Aling Rafaela, kumapit ka lang! Tapos ay natigilan sila nang bigla akong sumulpot habang hawak ang sinaunang talisman. Planado na namin ang lahat, Miss Amy. Unang kakalabanin ni Kit ang mga halimaw, tapos susunod ako. Kinailangan muna naming ipakita sa kanila na natatakot kami. Pero ang totoo, handa talaga kami sa ganap na yon. Itinaas ko ang kamay ko at dumiwanag ang talisman.
kung saan ang mga halimaw ay unti-unting bumagsak at naubos. At sa isang matinding sigaw ng katarungan, ang kapangyarihan ni Doña Carmen ay bumalik sa kanya. Tinangay ang kanyang sariling ritual. Ang gubat ay napuno ng katahimikan. Ang apoy sa bilog ay unti-unting namatay. At ang mga halimaw ay nawala. Bumalik sa kanilang anyong tao o nawala sa dilim. At sa wakas, natapos ang gabi ng kadiliman. Ang gubat na minsang puno ng takot at kapangyarihan ng kasamaan ay muling naging tahimik at ligtas. Sabay-sabay kaming lumabas ng gubat na puno ng panimulat pag-asa. Kit, Rael, salamat. Hindi ko alam kung paano ko malalampasan to kung wala kayo. Lahat tayo ay nagkakaisa para dito. Ang tapang mo, Kit. Ikaw ang nagligtas sa baryo. Hindi lang ako. Salamat sa iyo, Rael. Ang tapang na ating lahat ay nagpanalo sa laban na to. Wala na ang takip ng isang mata mo, Iha. Pero bakit ganon? Parang walang kulay itim. Matagal na hong bulag ang isang parte ng mata ko, Aling Rafaela. At para sa akin, simbolo to ng hirap at pagkapanalo ko sa lahat ng hirap na pinagdaanan ko. Ngayon, pwede na ba ulit kitang tawaging Nikita? Oo naman. Mula noon, namuhay na ang baryo namin ng mapayapa at walang takot, Miss Ami. Malaya na rin ulit na pakawala ng mga hayop at bata sa baryo at bukid dahil alam nilang hindi na ito bigla-biglang mawawala. Si Nikita, kami ang nagkatuluyan. Matagal na panahon din bago ko nakuha ang matamis niyang oo. Siyempre, kinailangan kong paghirapan yon. Hindi rin naman ako nagreklamo. Si Nanay Rafaela naman, namayapa na rin ilang taon matapos ang gulong yon dahil na rin sa katandaan. Ngayon, masaya na kami ni Nikita sa 3 anak na 2 lalaki at 1 babae. Mga nakatapos na rin sa kolehiyo. Hanggang dito na lang, Miss Ami. Maraming salamat sa pakikinig. Nakakatuwa naman na nagkatuluyan sina Rael at Nikita. Akala ko hindi eh. Rooting pa naman ako sa kanila. Sa mga giliw naming mga tagapakinig, ang kwento ni Kit ay isang paalala na ang tunay na lakas ay hindi nagmumula sa kapangyarihan, kundi sa tapang na ipaglaban ng tama. Sa oras ng dilim, palagi nating piliin ang liwanag. Please like, share, and subscribe our channel Miss Ami Aswang Love Stories. Salamat!